Na malayo sa sikat ng araw, isang malaking kastilyo ng yelo nakatayo ang Frost Queen sa harap ng kanyang trono, nakaharap sa isang individual habang siya ay nagsimulang maglakad patungo sa taong nagtanong kung ano ang mararamdaman niya pagkatapos iwanan ang kanyang mga kasama upang mamatay. Nataranta ang taong nakamaskara at bumunot ng kanyang espada. Nagpapahayag na hindi sila masasawi gamit ang espada sa kamay, iginiit niya na ang lahat ay matatapos kung papatayin niya ang reyna. Tumugon sa kumpiyansang ito nang may pagtawa na nagsasabing ang tao ay ignorante tungkol sa mundo na nagtuturo sa kanya na tumahimik pagpahayag niya. Walang oras para makinig sa kanyang walang kabuluhang South Saturday, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para magpatawag ng makapangyarihang espada ng yelo. Habang sinisingil niya ang kanyang layunin na wakasan ang The Misery sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa lalong madaling panahon. Sila ay nagsasalpukan na parang kulog na naglulunsad ng tumpak at nakamamatay na pag-atake sa isa't isa habang ang lalaki ay nakikipaglaban sa ang kanyang maikling espada. Ang Frost Queen ay umakyat at naglunsad ng mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon na nagawa niyang harangan. Sa gitna ng matinding labanan ay biglang ginamit ng Frost Queen ang kanyang kapangyarihan para hampasin ang kalapit na pader ng yelo na naging sanhi ng live-in gun sa ilalim ng mga tipak ng yelo. Ang lalaki ay nag-ipon ng lakas upang palayain ang sarili at naglulunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa reyna. Na hindi makakalimutang pangyayari, sa kalaunan ay nawala ang hamog na nagpapakita na ang reyna ay nakaupo sa gitna ng mga guho ng kanyang nabasag na castle. Habang ang taong nakatayo ay hindi gumagalaw na nakatalikod sa kanya, sinabi ng reyna na masaya ang labanan ngunit hindi siya sumasang-ayon. Biglang nagmula ang matinding sinag ng liwanag mula sa kanyang katawan at hinampas ang taong nag-iwan sa kanya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang abiso na nagpapahiwatig na siya ay inabsorbs ng kapangyarihan ng Frost Queens. Nabigla siya na pagtanto na siya ay hibernate hanggang sa ganap niyang masipsip ang nukleus ng reyna. 76 na oras ang nakalipas sa loob ng Antarctica na nagyelo. Ang Queen's Nest ang huling dungeon ng panganib. Hinampas ng individual ang mga haligi ng yelo sa pagkadismaya. Dahil matapos makarating dito sa kanilang quest, nararapat na isang miyembro lamang ng kanilang grupo ang maaaring magpatuloy habang ang iba ay dapat manatili sa likod habang ang mga kaganapan ay ikinagalit ang kanilang pinuno. Nagtangka na pakalmayan siya sa pakikipag-usap sa kanya habang ipinapaliwanag ni Skaya ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Ang kailangan para sa isang maingat na desisyong ibinahagi niya ang kanyang opinyon sa Spectre. Nararapat na ang taong nakipaglaban sa Frost Queen ang siyang dapat na naumalis. Na ikinagulat niya, pagsang-ayon na nagpapakita na ang lahat maliban sa Spectre. Disadvantaged laban sa yellow-based na mga kakayahan sa kabila ng kanyang nararamdag kabiguan. Tungkol sa hindi agarang pagpili kay Kali, kinikilala ang mga kakayahan ng Spectre nang marinig ito. Ang kanilang pang-apat na kasama ay sumasang-ayon din na ituring ang Spectre ang pinakamahusay sa pagpili. Saksi sa kanilang pinagkasunduan, muli ang Spectre ay nagtanong kung pagsisisihan nila ang kanilang desisyon sa huli bilang tugon ng isa sa kanila. Tinitiyak sa kanya ng mga kasama na ang kanilang pagsisisi ay magmumula lamang sa kanyang pagkatalo. Laban sa Frost Queen na humahantong sa kanila sa walang kabuluhang kamatayan. Napanatag ng kanilang pagtitiwala ang kanilang pinuno, si Kali ay nagpahayag ng kanyang pag-asa na hindi niya hahayaan ang kanilang sakripisyo ng walang kabuluhan. Na nakapagpatagpo ng kanilang nakapagpapatibay na mga ngiti. 25 taon ang lumipas sa isang engranding museo isang seremonya ang nagaganap. Ang host habang tinutugunan ang ikinukwento sa mga manunood. Ang kwento ng Frost Queen isang napakalakas na halimaw na nagyelo sa karagatang Pasipiko gamit lang ang kampe ng kanyang kamay. Sa kabila ng paglalagay ng takot sa lahat ng 5 bayani na sumakay sa misyon na talunin siya sa Antarctica. Biglang naalala ng isang batang nakaupo sa gitna ng mga manunood ang kanilang mga pangalan pagkilala sa kanila bilang Nest Attacking Team. Sinasang-ayunan ng host na nagpapatunay na ang mga maalamat na manlalarong ito ay nakakamit ang pinakadakilang gawa sa kanyang kasaysayan. Sa sandaling iyon ay nagbigay siya ng hudyat na iangat ang mga kurtina habang ang mga kurtina ay tumataas ang mga nagyelong katawan ni Spectre at ng kanyang koponan. Itinuturing na ang 5 bayani. Hinihimok ng host ang karamihan na ipakita ang kanilang paggalang sa kanila habang patuloy siyang nagkukwento tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa gitna ng kaganapan ay napansin ng bata ang paggalaw mula sa isa sa mga estatwa na nakapukaw ng kanilang atensyon. Nagpapaliwanag na ang temperatura ng ice wall ay patuloy na kinokontrol.
Ngunit unti-unting natitipak ang yelo pagkatapos ay nakarinig siya ng basag na tunog at lumingon upang masaksihan ang estatwa ni Spectre na naghiwa-hiwalay. Sa pagkabigla habang siya ay nagpupumilit na intindihin ang sitwasyon sa nabasag na yelo na naging sanhi ng pagkahulog ni Spectre, ang transparent na lalagyan ay ikinamangha ng takot ng host. Kasunod ng kaganapang ito ay nakatanggap ng notification si Spectre. Nagpapahiwatig ng pagkakumpleto ng rate ng absorbment. Habang siya ay nakahiga sa lupa na nalulula sa matinding lamig. Binati sa matagumpay na absorbment ng Frost Queen's nucleus sa paglalagay sa kanya ng isang kasanayan na kilala bilang Frost X, bigla siyang tumingala at namangha nang makita ang sarili sa isang engranding museo na kasama nila. Hindi makapaniwalang sumugod ang mga tao patungo sa kanya. Kumalat ang balita sa paggising ni Spectre mula sa kanyang mahabang hibernation period. Ang bansa ay nagiging lubhang pinag-uusapan at nag-tech trend na paksa habang nasa ospital pinapanood ni Spectre ang mga balita. 25 taon na pala ang lumipas mula sa pagkakastak niya sa yelo. Napakatagal na nanghihina ang kanyang katawan na hindi man lang niya maikuyam ang kanyang mga kamay at nakakaranas ng patuloy na panginginig. Sandaling ipaalam sa kanya ng staff ng ospital ang tungkol sa paparating na pagbisita ng presidente ng samahan ng manlalaro. Tinanong ni Spectre kung kilala niya ng personal ang presidente. Kung hindi ay inutusan niya silang paalisan ang pangulo na sinasabi. Ayaw niyang magpa-istorbo ang tugon ng mga staff na madalas magsalita ang presidente tungkol sa kanilang malapit na pagkakaibigan. Ang Spectre ay nagtataka kung sino ang hindi maalalang taong ito. Sinabi niya na malalaman lamang niya sa sandaling magkita sila. Habang ang kanyang isip ay naliligaw, napagtanto ni Spectre na ang mundo ay tunay na nagbago siya at ang kanyang mga kasama ay palaging nagnanais na sa sandaling iyon ay pinag-iisipan niya kung ano ang kanyang gagawin sa mapayapang mundong ito. Isinasaalang-alang na ang kanyang tanging kadalubhasaan ay namamalagi sa pakikipaglaban na kung saan ay hindi na kailangan mag-isip na tinanggal niya ang kanyang maskara. Pinaniniwalaang hindi na niya ito kailangan. Pagkagulat sa mga tauhan ng ospital na nagtatanong tungkol sa dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag na hindi na niya kailangan ng maskara dahil isa na itong mapayapang mundo. Kung saan wala nang kakalabanin ang mga bayani. Kinakailangan nitong nagbubulungan ang mga tauhan na parang may gustong sabihin sa kanya na magpapatindi sa kanyang pagkalito. Saka pumasok ang isa pang tao sa silid na sinundan ng 2 pang taong nag-aalok upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ikinagulat ni Spectre na natatarantang tinanong niya kung ang taong nilinggan niya ay ang mga kawani ng ospital. Ang tao ay humiling ng isang pribadong pag-uusap kay Spectre at umalis sila sa silid na nakaharap sa Spectre. Nakangiting tumatawag sa kanya si John Ho at nagkomento kung paanong hindi siya nagbago nang marinig ang kanyang boses na kinumpirma ni Jun Ho. Siya nga ay si Diak Go at pabirong binanggit na ang kanyang pagkakalbo ay hindi nagbago na nagdudulot ng tawa mula sa pareho nilang pagtatanto. Si Spectre ay palaging ganito at ipinalagay ni Diak Go ang kanyang pagkakamali at umaasa ng isang sentimental na reunion. Nagtatanong ng Spectre kung maaari ba niyang bang hilahin ang upuan upang makaupo habang nagtatanong si John Ho kung wala pa bang gamot sa pagkakalbo. Na-realize niya na ganun pa din si Jun Ho. Sabay upo, nang seryosong tanong ni John Ho tungkol sa matinding reaksyon ng ang mga doktor ngayong tapos na ang lahat. Tinalakay ni Diak Go na matagumpay nilang natalo ang Frost Queens, nakatanggap ng mensahe ang lahat ng iba pang nest player. Tungkol sa pagkatalo ng Queen at ang paglitaw ng mga safe zone sa mundo na nagdulot ng napakalaking kagalakan sa mga tao na nagresulta sa mga pagdiriwang at luha ng kaligayahan. Hindi nagtagal nang malaman nila ang tungkol sa pag-install ng isang dimensional na elevator sa karagatang Pasipiko na humahantong sa second level ng Revelation. Napagtanto nila na ang pagkamatay ng Reyna ng Yelo ay hindi ang katapusan, kundi ito ang pagbubukas ng isang mas mapanganib na kalagayan kasunod ng mga manlalaro mula sa World Association and Politician. Napagpulungan ng mga politiko ang pagpadala ng isang grupo ng Expedition Squad. Gayunpaman natuklasan nila na ang ikalawang palapag ay isang lupain ng mga pagkakataon ng mayaman sa teknolohiya ng Salamanca. Sa pagkaintriga ni Jun Ho, humihingi ng karagdagang impormasyon kay Diak Go. Ipinaliwanag na ang mga bagay na iyon ay nagpayaman sa mundo. Gayunpaman ay pinutol siya ni Jun Ho at sinabing hindi ito ang gusto niyang malaman. Sinenyasan niya si Dayako na ibunyag na may kabuoang 10 palapag sa dimensional na elevator. Iniwan siyang nabigla. Naisip ni Jun Ho na dahil tumagal ng 5 taon ang kanilang koponan, upang talunin ng Frost Queen ang mga manlalaro ay dapat maging sa ika-7 palapag.
Gayunpaman isinasaalang-alang ang kanilang partido ay ang pinakamalakas kumpara sa iba pang mga manlalaro. Deduces na sila ay malamang na nasa ikalimang palapag na nasa isip nito. Tinanong niya si Diak Go tungkol sa kanilang kasalukuyang palapag, ngunit nananatiling tahimik si Diak Go na nagudyok kay Junho na tanungin kung bakit hindi siya nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay isiniwalat ni Diak Go na sa nakalipas na 25 taon ay ngayon lang nila naalis ang ikalawang palapag na iniwan si Junho na gulat at bumagsak. Bigo sa katotohanan ito ay sinabi ni Junho na kahit matapos ang mahabang panahon ng 25 taon, bago lang nila na-clear ang second floor. Giit ni Diak Go sa matibay na dahilan. Dahilan sa likod ng kanilang mabagal na pag-unlad. Napagdesisyonan ni Junho na makinig upang makumpleto ang kanyang pag-usisa. Huminga ng malalim si Diak Go at ibinunyag na ang dahilan ay ang nucleus ng Frost Queen na iniwan. Si Junho na nabigla ipinaliwanag niya yon ang ikatlong palapag ay isang rehiyon ng bulkan na maaari lamang tuklasin ng ilang manlalaro na may resistensya sa init. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggalugad, nakahanap sila ng isang altar na nangangailangan ng nucleus ng Frost Queen upang lumamig ang kapaligiran. Na kinakabahang tinanong ni Junho kung nahanap ba nila ang nucleus kung nasaan. Ibinunyag na kahit ilang beses na nilang hanapin ang pugad ay hindi nila ito nahanap at napagtanto ni Junho na siya ay yung nag-absorb ng nucleus paths. Nagsasabi na hindi sila sinwerteng matulungan. Sinigurado ni Junho na kung anuman nagkakulangan ay pagtulungan na lang. Pagsang-ayon ni Diak Go para maibsan nagpakiramdam ni Junho. Sa gabi ay naisip ni Diak Go na gutom na siguro si Junho at nagtatanong kung anong gusto niyang kainin na nagsasabi na magaling siya sa grub. Tinitingnan ni Junho ang isang tiket sa Sil History Museo na nagtatampok ng 5 natutulog na bayani. Nagtatanong kung ganoon nga ba talaga kasikat ang lugar nang hindi sumasagot Diak Go. Bumangon na nagsasabing aalis na siya at dahil siksikan ang lugar sa mga reporter at iba pang tao. Mahirap para kay Junho na samahan siya. Gayunpaman si Junho ay nagmumungkahi na gamitin ang emergency exit. Sa sinabihan ni Go si Junho na bumalik kaagad sa ospital pagkatapos niyang gawin ang kanyang trabaho at umalis siya. Pagkatapos ng ilang oras nakarating sa museo si Junho at lumakad sa mga naglalakihang skeleton ng mga halimaw. Kahanga-hanga, nang bigla niyang natuklasan ang isang pinto at pumasok sa pag-aakalang nasa loob ang hinahanap niya. Sa pagpasok niya sa silid na nakita niya ang nagyayelong katawan ng 4 na kasamahan niya. Humingi siya ng paumanhin sa mga ito dahil nahuli siya. Sinasabi sa kanila na ang mundo ay naging isang mas magandang lugar na mapayapa tulad ng kanilang pinangarap na nais silang magpahinga sa kapayapaan. Nagbuhos ng inumin sa 5 baso na humihiling sa kanila na magkaroon din ang mga ito ng maiinom. Matamis na lasa ng alak. Bigla niyang napansin ang isang layer ng alikabok sa itaas ng ulo ni Skaya. Habang hinahawakan niya ang ulo nito para tanggalin ang alikabok ay natanggap niya ang isang abiso na nagpapatunay sa kasanayan ng hamog ng yelo. Ngunit nalaman niya hindi pa sapat ang mahigang taglay. Isa pang abiso na nagpapaalam sa kanya na maaari niyang alisin ang seal ng yelo. Pamamagitan ng paggamit ng kanyang kasanayan sa Frost X isinasaalang-alang ang posibilidad na masira ang selyo at maibalik ang kanyang mga kasama. Nadismaya nang makitang 18 lang ang kanyang magic stat points. Pinag-iisipan ang kahirapan ng pagtataas ng mga sombrero ng staff na ito. Sa isang araw o dalawa ay napagtanto niya na posible pa rin ang pagtingin sa pangalan ng kanyang bagong nakuhang kasanayan na nalaala si Diak Go. Napagtanto na ang kanyang mahika ay magdudulot pa rin ng mga problema para sa kanya. Sa pagmumuni-muni ay mahusay na iniisip niya kung nakuha niya ito pagkatapos ng pagkatalo sa Frost Queen. Bigla niyang napagtanto na tataas ang stats niya ng 30 kada akyat niya sa Dement INL elevator. Sa pagsasakatuparan na ito, pinag-isipan niya ang ideya ng pagpunta pabalik sa kanyang orihinal na antas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bawat palapag. Hindi lamang upang maging mas malakas ngunit upang makuha ang mga kapangyarihan ng hamog ng yelo ng si Frost Queen, na mahawakan ang kanyang mga naka-frozen na kasamahan. Naniniwala siyang maaari niyang ilabas ang mga ito mula sa yelo at ay save sila. Pabalik sa ospital si Diak Go ay nagulat nang ipahayag ni Junho ang kanyang pagnanais na maging isang manlalaro muli. Nagtanong kung bakit siya nagulat. Sinabi ni Junho na wala na siyang alam maliban sa pakikipaglaban. Na isinasaalang-alang ni Diak Go ang pagpapasyang ito. Consider ang nararapat na mamahinga si Junho sa nakaraan. 25 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman si Diak Go ay hindi iniisip na isang magandang ideya na humahantong kay Junho na magtanong.
Patungkol sa mga kadahilanan na ipinaliwanag ni Diakgo na nais niyang lumayo si Junho dito. Upang magpahinga at dahil din sa mga Finns ay mga manlalaro na gumagamit ng kanilang mga nagising na kapangyarihan. Upang gawin ang mga krimen tulad ng pagpatay ng terorismo, upang masiyahan sa kanilang mga hangarin na ikinagulat ni Junho. Nagtanong kung naibalik na ba nila ang pag-alaala sa kanilang mga paghihigpit sa kanyang oras pa ay ipinaliwanag ni Diakgo na ang sitwasyon ay ibang-ibang ngayon. Inihayag niya na walang mga CCTV sa ikalawang palapag. Paraan upang malayang matuklasan ng mga Finn na malayang galugarin ang mga patlang. Nagtanong si Junho kung kinamumuhian pa rin siya ng mga Finn. Dapat niyang kalimutan ang tungkol dito, ipinaliwanag ni Diakgo. Ang tanging paraan upang bumalik ng ligtas ay ang pagkalimot ng pangalang Spectre at bumalik bilang Junho. Subalit ipinahayag ni Junho ang kanyang nais na maabot ang ika-10 palapag, na nag-uudyok kay Diakgo na magtanong tungkol sa dahilan na kinukumpirma ni Junho, na wala pa rin sila natagpo ang paraan upang malinis ang ika-3 palapag. Kung saan sumang-ayon si Diakgo, sinabi ni Junho na alam ang isang paraan upang maisakatuparan ito. Shock si Diakgo, tumayo at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya. Ipaliwanag iyon ni Junho. Kailangan nila ang nucleus ng Frost Queen upang malinis ito na inilalagay ang kutsara sa walang laman na mangkok ay inihayag niya na kinain niya ito. Diakgo na nagkakamali sa tingin niya ay tumutukoy sa pagkain na natapos lang niya, subalit si Junho. Ipinapaliwanag na hindi siya tinutukoy sa ulam at nabaling kay Diakgo na nagpapahayag ng kanyang pagkabagot. Kaya't napagtanto niya kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Isang seryosong tugon mula sa kanya na nagdulot sa kanya na magsimulang manginig sa galit habang si Junho ay ipinapaliwanag na hindi niya ito ginawa sa halip na ang nucleus ay pinilit sa kanyang katawan. Nahihilo dahil sa taas na presyon ng dugo, habang si Junho ay nagpatuloy upang ipaliwanag na nakuha niya ang kasanayan sa hamog na yelo. Naintriga niya na tinanong niya kung mahawakan ni Junho ang ika-3 palapag kasama nito at Junho. Nais ni Junho na maging player. Dahil sa kanyang mga kasama. Dahil sa pagpuri sa kanyang desisyon. Haharapin niya ang mga doktor sa pag-reveal ng kanyang mukha. Humahantong sa kanya upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at papuri para kay Junho. Dahil sa kanya ang mga kakayahan na selyadong yelo ay binoto sa level 1. Nagiging sanhi ng lahat ng kanyang mga istatistika na bumaba. Habang nakahiga sa kanyang kama nagtanong si Junho kung makakakuha siya ng bagong lisensya ng player. Si Diakgo na nakalimutang banggitin ng mas maaga, ipinaliwanag na ang mga guild ay mas makapangyarihan na ngayon kaysa sa asosasyon. Kahit walang lisensya, paninigurado ni Diakgo. Gayunpaman sa mga guilds na ginagawang mandatory ang licensure exam ay kailangan munang i-clear ni Junho ang public exam nito. Nabigo si Junho habang sinabi ni Diakgo na hindi niya ito matutulungan. Gayunpaman ay itinuro ni Diakgo na ito ay talagang isang magandang pagkakataon para kay Junho. Kumpara sa dati kung saan ipinaliwanag ni Pix Junho's curiosity, batid ni Diakgo na kung papasa si Junho sa exam lahat ay gugustuhin siya sa team. Kaya't naisip niya ang kahalagahan ng pagsusulit. Inaabangan niya ang pagsusulit sa wakas sa araw ng pagsusulit sa lisensya ay maraming tao ang nagtitipon sa asosasyon ng manlalaro na kukuha ng pagsusulit. Junho pagkatapos matanggap ang kanyang numero ng token ay kabilang sa mga naghahangad na sumasalamin sa ang malaking halaga ng pera na kanyang ginastos upang maabot ang puntong ito habang tinatawag ng tagasuri ang mga tao sa loob ng pagsusulit. Nakaupo roon na inisip na medyo casual ang kapaligiran at komportableng umupo at naghihintay. Pagdating habang nakaupo ay nagpasya siyang magpalipas ng oras sa pamamagitan ng pakikipag-uusap sa iba pang kukuha ng pagsusulit. Ginagamit ang kanyang pinahusay na kasanayan sa pandinig habang ginagawa niya ang iba't ibang boses ng mga aspirante. Ang pagtalakay sa iba't ibang paksa ay nagsimulang umabot sa kanyang mga tainga na isinasaalang-alang ang kapaligiran na napakapayapa. Nagsimulang tumingin sa screen na nagpapakita ng exam hall habang tinatawag ang unang aspirant na pumasok sa loob ng hall. Nakatayo na may hawak na sibat habang ang maliliit na halimaw ay nagsimulang sumulpot sa paligid niya. Ang individual na nakaupo sa tabi ni Junho ay humanga. Nakatayo na may hawak na sibat. Habang ang maliliit na halimaw ay nagsimulang sumulpot sa paligid niya, ang individual na nakaupo sa tabi ni Junho ay humanga. Ang palaban na espiritu ng tao na napansin na ang halimaw ay tila umatras sa takot. Sa pagkakaalam nilang pumanaw na si Junho, napagtanto niyang ang sibat ay mahusay na depensa sa espasyo sa paligid. Kapag nagsimulang isara ng kalaban ang distansya,
Habang iniisip niya na ang taong nakikipagkumpetensya sa halimaw ay malapit ng madaig ng mga ito at bumagsak sa pagsubok. Ngayon ay turn na ni John Ho, at siya ay pinatawag samantala ang mga examiners ay nagpahayag ng kanilang pagkabigo. Sa hindi makatagpo ng anumang mga bihasang aplikante sa araw na iyon. Isaalang-alang ang pagtatapos ng pagsusulit tulad ng kanilang pag-iisip. Bumukas ang mga pinto at pumasok si Junho, na iniwan silang lahat na gulat. Pagtataka sa pagdadala ni John Ho ng iba't ibang uri ng mga armas. Habang ang isa naman ay itinuturing siyang masyadong payat. Samantala ang pangatlong tagasuri ay tingin sa kanya bilang isang copycat ng Spectre, habang si Diakgo ay nakaupo sa gitna nila. Si Junho ay nakatayo ng may kumpiyansa sa gitna ng bulwagan pagkaraan ng ilang sandali ang mga tagasuri ay nagtatanong kung handa na siya. Ang pagsusulit ay magsisimula na nang biglang lumabas sa sahig ang mga ilusyon ng malagablan na Kree na nilalang. Ang mga nilalang na tinatawag na dwarves ay may average na taas na 130 sentimetro. Mas mahina kaysa sa karaniwang tao at 20 ang bilang habang papalapit sila kay Junho, obserbasyon na sila ay mukhang tunay at kumpiyansa na kinukuha ang kanyang sibat na inaalala ang kanyang mga lumang araw. Samantala ang mga duwende ay sumugod sa kanya habang hawak ang kanilang mga kutsilyo, ngunit sa isang atake ng kanyang sibat ay naputol niya ang kalahati ng mga ito. Nasaksihan ito ng natitirang mga duwende. Nagsimulang umatras at tumakas, ngunit bago nila magawa iyon ay kinuha ni Junho ang kanyang kutsilyo at itinapon ang mga ito sa kanilang direksyon. Sa iba't ibang direksyon ginagamit niya ang kanyang bow at arrow na nagpapakita ng kanyang mga kasanayan sa archery. Nakuha sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanyang kasamang si Gilbert Grain. Galit na galit sa kanyang walang humpay na pagpatay. Ang natitirang dwarf ay sumugod kay Junho na may malinaw na intensyon na pumatay. Habang pinagmamasdan ito ay hinugot niya ang kanyang espada at nagsimulang gumuhit ng linya sa sahig palibot sa kanya. Habang ang mga duwende ay panay ang lapit, hindi siya gumagalaw na nakangiting sinusubaybayan ang pag-atake ng mga duwende. Habang papasok sila sa loob ng bilog ni Junho, ngumisi at ginagamit ang kanyang mga diskarte sa espada upang ilunsad ang swift swords technique na naghiwa-hiwalay sa mga dwarf. Matagumpay na nakumpleto ang pagsusulit. Sa huli ay nakatanggap siya ng pagbati sa pagpasa sa pagsusulit, habang nakatayo siya doon na nararamdaman ang pagod. Pagkatapos ng gayong maliit na pagsubok na pinag-iisip ang palakasin ang kanyang tibay. Samantala ipinahayag ng mga tagasuri ang kanilang pagkamangha sa pagsaksi sa walang cap-ares na kakayahan ni Junho. Kinikilalang hindi lang siya isang copycat ng Spectra, pagkilala sa kanyang kahusayan sa iba't ibang armas. Itinuturing ng isang tagasuri ang kanyang kakayahan sa armas na hindi pangkaraniwan. Habang ang iba ay nagulat sa kahangahangang pagganap ni Junho sa kabila ng kanyang mahinang pangangatawan. Subalit sa sandaling iyon ay isa sa mga inihayag ng mga tagasuri na ang profile ni Junho ay nagpapakita lamang ng kahusayan sa mga armas, na naguuri sa kanya bilang isang D-rank, shock na mukha ni Diakgo. Sinabi ng iba pang tagasuri na sayang ang pagsasanay sa kanya sa antas na ito kung isasaalang-alang ang mga potensyal na limitasyon sa hinaharap. Silang lahat ay sumang-ayon na ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay kanais-nais, ngunit ang pamumuhunan ay hindi magiging sulit. Pagkaraan matatagpuan si Junho na nakahiga sa isang sofa at abala sa pagbabasa ng isang nakakatawang nobela. Habang nagmemeryenda nang makita siya ni Diakgo, recalls ang pinakasikat na manlalaro sa buong mundo, na na-discharge. Pagkalipas ng 2 araw at nagpapakita ng ganyang gawi habang nakatayo si Diakgo. Sinusubukan ni Go ang kanyang makakaya na tiisin ang pag-uugali ng nito ng may pasensya, ngunit sa huli ay sumuko siya. Sa wakas ay kinausap niya si Junho. Nagtanong kung ano ang kanyang binabasa. Lumingon sa kanya si Junho at ipinahayag na ang pangunahing tauhan sa nobela ay isang pari na nakikibahagi sa nag-aaway. Nakaupo sa tabi niya si Jackdo. Humiling na tumayo at tingnan ang mga bagay na kanyang hiniling. Habang si Junho ay bumangon at tinanong ni Diakgo kung bakit siya humingi ng impormasyon. Ang hindi malinaw na mga pintuan at kung gusto niyang pumunta doon. Sa kanyang kasalukuyang antas na sumasang-ayon si Junho ay nagbubunyag na siya ay nagpasya na pumunta doon. Nabigla habang sinusubukan niyang ipaliwanag kung gaano kadelikado ang mga lugar na ito na nagsasabi na naaalala niya na ang mga tarangkahan ay puno ng mga halimaw na bitag. Ang ilan ay lubhang mapanganib at maging ang mga bangkay ng mga manlalaro ay walang iniiwan maski kay Titing. Sa kanila na hindi pa malinaw kung ano ang misteryo ng gates iyon.
Mga baguhan lamang ang nangahas na makarating dun dahil sa kakulangan ng abiso. Ngunit ang mga high-level na manlalaro ay hindi sapagkat batid ang kinahinatnan bago pa man pumasok at mamatay. Kung isa sa alang-alang ang kalagayan ni Junho ay naniniwala si Dayak Go na ito ay masyadong mapanganib para sa kanya. Gayunpaman ipinaalala sa kanya na siya ay si Spectre Junho na kaya niya itong pangasiwaan at sinabing kailangan pa siya para sa asosasyon. Kahit na kinakabahan si Dayak Go, ay sinabi niya na hindi niya mapapayagan ang kanyang kaibigan na pumunta sa isang mapanganib na lugar. Ang pag-unawa sa kanyang mga alalahanin ay ipinaliwanag ni Junho, na sa kabila ng paghihirap ay may makabuluhang gantimpala at antas ng level ups. Nakakuha ng pag-unawa sa mga potensyal na benepisyo, tinanong ni Dayak Go kung gusto lang ni Junho na pumunta doon para mas mabilis mag-level up. Sinang-ayunan ni Junho ang galit na si Dayak Go, yun na nagpapaalala kay Junho sa mga pinagdaanan niya. Ang nakaraan at hinihimok siya na humanap ng mas ligtas na paraan, inihayag ni Junho na naghihintay ang kanyang mga kasama na makaligtas. Ganoon din sana ang gagawin nila para sa kanya kung sila ang nasa kanyang lugar. Gayunpaman ay iginiit ni Dayak Go na kaya niya nais makamit ang mga layuning ito sa mas ligtas na paraan. Gayon din inihayag ni Junho na ang pag-level up ng mas mabilis ay hindi lamang ang dahilan sa likod ng mga ito. Ipinaliwanag niya na pagkatapos bumalik bilang isang manlalaro ay kailangan niyang labanan ang mga Fend. Kailangan niyang maging mas malakas. Na-realize ni Dayak Go na medyo mahirap nais niya at kailangan din intindihin ang pressure si Junho. Nangakong pagsusumikapan ang iba pang paraan na mapasok ang gate ng ligtas ni Junho. Pagkatapos isagawa ang paghahanap, pinabatid ni Dayak Go na isa lang ang gate na pwedeng pasukin ni Junho sa kanyang kasalukuyang level. Tinanong ni Junho kung aling gate ito. Ipinapakita ito sa screen. Ipinaliwanag niya na lumitaw ang gate 7 taon na ang nakakaraan at 142 na tao ang nagtangkang pasukin ito. Binanggit ni Dayak Go na dahil ang gate na ito ay para sa mga nagsisimula. Kilala ito bilang libingan ng mga baguhan. Sinusuri ni Junho ang kondisyon at nakitang napakasimple ng mga ito. Biglang umilo ang kanyang reloho diat na pumasok ang kanyang paunang bayad. Ipinaliwanag ni Dayak Go na sa pamamagitan nito siya ay magiging kontraktual na nakatali sa kanilang asosasyon at mananatiling underlink sa loob ng 1 taon. Unang nagulat si Junho at nangako na ipakita sa kanya kung ano talaga ang isang lingkod. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang kanyang pabahay at nagtanong si Junho kung maaari siyang manatili sa asosasyon. Binabanggit ang kanilang patakaran na bigyan ng mga residente ang player. At sinang-ayunan ni Dayak Go. Pag-iisip na ito ay mas ligtas para sa kanya, Dayak Go. Binanggit niya na kung maganda ang ginawa ni Junho ay mabibigyan pa niya siya ng isang buong palapag. Habang naglalagay ng isang kahon sa harap niya na nagpapakita na ito ay ang kanyang baluti na humihiling sa kanya upang buksan ito. Nagtataka siya kung ito ay isang bagay na kakaiba. Subalit nang buksan niya ang kahon ay may nakita siyang bakal na jacket sa loob at nagulat siya na magaan at matibay nito at napag-alamang ito ay napakaganda. Ipinahayag ni Dayak Go na gawa ito ni Kwon Noya na ikinagulat ni Junho. Nagtatanong kung buhay pa ba ang matandang iyon ay inihayag ni Dayak Go na siya 78 ngayong taon. Ipinasa ang workshop sa kanyang apo na nagtatrabaho pa rin doon. Sinabi ni Junho na gustong puntahan siya at pasalamatan ng personal. Gayunpaman bago siya makaalis ay pinigilan siya ni Dayak Go na nagsasabi na maging maingat para sa kanyang kaligtasan. Pagtataka ni Junho sa suspetsya ni Dayak Go kay Kwon Noya. Hindi siguro siya ang gumawa nito. Natarante si Junho matapos mag-isip ng kaunti. Tinanong ni Junho kung itinago ba ng mga Finns ang isang eye on the workshop. Pinaalam niya ang kaugnayan ni Kwon Noya sa Finns. Gayunpaman ang pagpunta sa kanya sa oras na iyon ay nangangahulugan ng pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan. Si Junho ay sumang-ayon na tiniyak sa kanya ng Dayak Go na maiintindihan ni Noya ang dahilan. Habang si Junho ay nagpasya na magpakatatag muna at pagkatapos ay naglalabas ng natitirang sandata mula sa kahon. Hiniling ni Junho kay Dayak Go na ibigay ang kanyang pasasalamat kay Kwon Noya. Ipinangakong pangangalagaan ang mga sandatang iyon na nararapat gamitin. Sinabi sa kanya ni Dayak Go na ang bodega ay naglalaman ng lahat ng uri ng armas at magagamit niya ang anumang nais niyan. Nang walang hinihiling na kapalit si Kwon Noya, habang sinusuot niya ang baluti ay nagtanong si Go kung kailan niya balak umalis. Ibinunyag niya na taliwas sa kanyang unang planong umalis kaagad.
Gusto niyang pagbutihin muna ang kanyang tibay habang sinasabi na ang labanan sa pagsubok ay naubos ang lahat ng tibay niya kaya hindi na niya kayang lumaban pa. Inihayag din niya ang sandata ay maluwag ngunit maganda pa rin. Tinanong ni Jaco kung gaano katagal ang pagtatansya, aabutin ba ng 1 buwan. Napakatagal ng 1 buwan. Tugon na sinabi ni John Ho na sapat na ang 10 araw para sa kanya. Makalipas ang 10 araw ay nakarating siya sa gate. Tinatawag na The Curse of Dawn na nakatayo ng may kumpiyansa at determinadong harapin ang portal, maya-maya ay pumasok siya sa portal. Habang pinapanatili ang malinis na kondisyon na mabuhay. Hanggang sa pagsikat ng araw na nananatiling nakatayo sa gitna ng hindi mabilang na mga libingan sa loob. Huminga ng malalim. Sa gate, nakita niyang medyo maaliwalas ang kapaligiran habang tinitingnan niya ang paligid ng lugar na puno ng graves. Natinatawanan niya ang kanyang sarili na isinasaalang-alang na nakakabaliw na mag-isip kaya pinag-uusapan ng impormasyon tungkol sa mga tarangkahan muli ay napakadali niyang lupigin. Naniniwala siya na simple lang ang layunin niyang mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Napagtatanto na dumating siya sa isang magandang oras sa pamamagitan ng magagamit na data na natuklasan niya na mas mainam na pumasok sa umaga. Sa umaga ay mas napahahaba ang seguridad. Kaibahan ng pumasok ng hapon ay kailangang mabilis na mag-adjust sa oras at labanan ang mga halimaw. Nagre-resulta sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman ayon sa karanasang manlalaban ay kumpiyansa si John Ho na handang harapin ang anumang hamon o kalaban pagkatapos ng ilang oras na gabi. Bumagsak sa lupang kumakalat ng dilim at si Junho ay nakaupo sa ilalim ng puno na nagbabasa ng libro ngunit nararamdaman niya ang isang kalagim-lagim na presensya na nagpapataas ng kanyang tingin. Inaasahan niyang makaharap sa undead at bumangon. Biglang nagsimulang lumamig ang lupa. Pumutok at sumulpot ang isang kamay na nagpapatunay sa kanyang hinala, kasunod nitong isang bangkay ang bumangon mula sa lupa. Hawak-hawak ang kanyang binti habang siya ay nakatayong hinahampas ang ulo ng bangkay. Sinabihan niya ito na bumalik sa loob at pagpahinga. Paglingon ay nararamdaman niyang marami pa silang nasa paligid habang patuloy na nakatitig. Nagulat ang bangkay sa kanya habang siya ay nananatiling hindi natatakot. Na-activate ang kanyang Hunter's Night skill na pinahusay niya ang lahat ang kanyang mga sentido ay iniskan ang kanyang paligid. Nakita ang hindi mabilang na nagbabadyang mga bangkay na alam niyang ang mga halimaw na ito ay mapanghamong haharapin. Lalo na para sa mga baguhan dahil hindi sila nakakaramdam ng sakit at kayang tiisin ang mga nakamamatay na atake. Nakatuon lamang sa pag-atake, naiintindihan niya kung bakit ito ay tinatawag na libingan ng baguhan para sa mga taong kulang sa mga kasanayan sa pagbawi. Habang siya ay nagmumuni-muni, ang lupa sa likod niya ay nagsimulang pumutok at isa pang zombie ang lumitaw. Gayunpaman ay mabilis niya itong sinipan, nakangiting na pagtantong hindi siya mahina para patayin ang mga ito. Biglang may narinig siyang tunog at lumingon para makita ang hindi mabilang na mga zombie na papalapit sa kanya. Matapos silang patayin lahat ay napagod si John Ho. Umupo sa tabi ng isang libingan na nagmumuni-muni sa katotohanang dapat niyang harapin. Sa kanya narinig ang isang boses na nagtatanong kung sino ka. Nagulat siyang bumangon, tinanong niya kung saan nanggagaling ang boses na nagsasabi sa kanya tungkol sa lugar. Habang nasa presensya ng isang tao habang tumatakbo siya sa direksyong iyon ay narating niya ang isang kabaong na nakabaon sa ilalim ng buhangin na may mga tunog ng iyak. Tinanong ni John Ho kung doon nanggagaling ang boses at sumang-ayon ang sagot niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang bangkilan ang buhangin gamit ang kanyang mga kamay. Habang nagtatanong kung paano napunta ang tao dito. Ang sagot ng boses na pumunta sila rito sa pagsunod sa kanilang mga kaibigan at lahat ay namatay. Maliban sa kanila habang nakikiusap kay John Ho na paalisin sila doon. Ang pangunawang hiniling ni Junho sa boses na sumigaw ng napakalakas bago niya mailabas ang mga ito sa kanilang pagtatanong. Ipinaliwanag na kailangan niyang hanapin ang eksaktong lokasyon ng mga ito upang maunawaan ang taong nasa loob na sumigaw. Ang kabaong na inihayag ang kinaroroonan ng kanilang ulo. Matapos malaman iyon, inilabas ni John Ho ang kanyang baril. Nagsimulang bumaril sa lokasyong iyon ay isiniwalat ni John Ho na inakala niyang napakadali ng lugar para pumatay ng mahigit 100 tao. Ngunit ngayon nalaman niya na dahil sa bitag na ito ay tinawag itong libingan ng baguhan. Ikinagalit ng nilalang sa loob ng kabaong na talagang isang halimaw ay sinira ang kabaong at lumabas na tinawag si Junho na isang manloloko. Ngunit nakita niyang si Junho ay tahimik na nakatayo. Ang isa ay nabigla sa pag-iisip kung paano niya nalaman yon. Pagkatapos ay tumalon si John Ho at naglulunsad ng napakabilis at nakamamatay na atake na pumutol sa halimaw sa isang iglap na naalala niya iyon pagkatapos ng laban.
Nagsimula ang mga gate ay hindi magbubukas para sa iba pang mga manlalaro. Hanggang sa kahit isang tao ay may maiiwan na buhay sa loob. Na gumagawang manglansi, kahit na ang mga manlalaro mula pa dati ay malamang alam din ito. Maaaring nagsikilos sila nang hindi nag-iisip, nakulong sa pamamagitan ng panlilinlang na iyon ng pagbubukas ng kabaong. Napagtanto niya na kahit na hindi mahirap talunin ang mga zombie silang lahat ay maaaring namatay. Dahil sa manlilinlang na halimaw, sakalang siya nakatanggap ng abiso na siya ay matagumpay na inalis ang sumpa ni Don. Sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga hostile na halimaw, tumitingin sa kanyang Windows stat nalaman niya ang pagtaas ng kanyang antas ng 4 na puntos. Mula sa pagbuti ng kanyang mga istatistika, habang iniisip kung iyon lang ang kanyang kailangang gawin. Nakatanggap siya ng isa pang abiso na nagpapalem sa kanyang bagong nakuhang kasanayan na kilala bilang The Joyness of Dead Feeling. Isang bago niyang skills. Inisip ni John Ho na umaasa siya ng random item rank reward board. Pero ang pagkuha ng bagong kasanayan ay kamanghamanghang pagbabasa tungkol sa kasanayang nalaman niya na ito ay isang memory reading skills. Naabat ang kasanayang ito ay nakuha bilang resulta ng pagpatay sa undead ticker, isa sa alang-alang na magagamit pa rin niya ito sa kabila ng mga kondisyon nito ay nasa sabik siyang makuha ito hindi bilang isang specter kundi bilang makabagong si Juno. Nakatingin sa langit habang ang araw ay nagsimulang sumikat. Kinabukasan habang nakaupo si John Ho sa opisina ni Diak Go, siya ay dumadaan sa mga pahayagan sa umaga na nakaramdam ng gulat na sinabi niya na mula nang bumalik si Junho Dumobol ang kanyang workload. Kaya hindi siya nabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga kahit isang araw gayunpaman nang makita ni Junho si Diak Go. Ang mga ekspresyong sinabi niya na sa kabila ng pagiging nabibigatan ay mukhang masaya si Diak Go habang binabasa ang balita ay ipinakikita ni Diak Go na nakakaaliw siyang makita. Ang The Guild Masters na naguguluhan. Nagudyok kay Junho na tanungin kung bakit sila nagagalak tungkol dito. Pagpapalit ng topic ng usapan tinanong ni Diak Go kung si Junho ba ay hindi pa rin magbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Sinabing hindi pa ito ang tamang oras. Gayunpaman sinabi ni Diak Go na kung ang mga tao ay mababatid na nalinis ni Junho ang gate, maghahanap sila ng husto kay Junho. Tumutugon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakatulad ng mga taong bumibili ng mga luxury goods. Dahil espesyal ang mga ito at hindi kayang bayaran ng lahat. Belang ni Diak Go kung gusto din ba niya ng luxury item. Great legendary ang nais niya sa buhay ayon kay Junho. Hindi alam kung saan hahanapin ni Diak Go ang remarks na yon. Sa paminsan-minsang pagpapakita ni Junho ang masamang personalidad. Dahil sa kanyang blood type, naguguluhan si Diak Go habang ipinapahayag kung makikilala pa kaya siya ng tao. Dahil sa pagsuong sa unclear gates ng matagumpay, nasisiyasatin ng mga reporters ang unclear gates. Nagpa siya na hindi niya kailangang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa mundo. At unti-unting nalaman ang sarili. Nagulat na tanong ni Diak Go nang magsimulang mag-alala si Junho. Tungkol sa dignidad na mabilis na iniiba ang paksa. Iminungkahi niya na kumain ngunit sinabi ni Junho na tama lang kumain pag-uudyok ni Go upang madagdagan ang kanyang stamina. Makalipas ang ilang oras ay nagsimulang magtrabaho si Junho sa pagtaas ng kanyang tibay. Sa pamamagitan ng paggawa ng mahihirap na ehersisyo tulad ng mga handstand. Gayunpaman nahihirapan siyang tiisin ang mga ito ng matagal ngunit patuloy na sinusubukan. Hanggang sa kalaunan ay bumagsak siya sa lupa, at sa gayon ay nakatanggap ng abiso ng pagtaas sa kanyang istatistika ng lakas. Pagkatapos bumangon, umupo sa isang nakaka-relax na posisyon at uminom ng tubig. Pakiramdam niya ay nabuhay at nagre-refresh siya. Pagkatapos ay pinindot niya ang kanyang wristwatch at sinimulang tingnan ang iba pang unclear gates. Ngayon karapat-dapat na bumisita, binasa niya ang mga detalye tungkol sa Layoff's Garden, isa sa unclear gate. 9 na taon na ang nakakaraan. Ang pinakamatandang hindi unclear gate ng Korea. Binasa niya pa at nalaman niya na kung ang mga gate ay pinanatiling unclear sa pagpapanatili ng halimaw ay magsisimulang umusbong mula sa kanila na nakatatak sa kanila ang pangalang open gates. Kaya naman mayroon asosasyon ng gobyerno at nag-alok ng malaking gantimpala para i-clear ang gate na ito. Ngunit walang sino man ang nagtagumpay makamit ang gawaing ito. Umalis sa gate upang hawakan ng mga manlalaro mula sa ibang mga bansa at kumuha ng isang bihasang manlalaro mula sa India na nagngangalang Tushar Vishi. Ang Tushar ay isang bihasang archer na may potensyal na maihahambing sa Gilbert Greens o masigit pa.
Gayunpaman siya ay nabigo, ngunit kasama niya ang lahat ng pag-asa na malinis ang Leaf's Garden died. Sinasalamin ni John Ho ang hindi magandang kinalabasan habang dinadaanan ang profile ng taong yun. Tinitingnan ang window ng kanyang stat. Nagpa siya siyang ihanda ang kanyang sarili ng mas lubusan. Kung isa sa alang-alang na ang kanyang ehersisyo ay humantong sa pagtaas sa lahat ng kanyang mga istatistika maliban sa Magic. Nananatiling higit sa 30 ngunit isinasaalang-alang na kahit isang sumisikat na bituin tulad ng nabigong si Tushar na makamit ito. Napag-isipan niya ang pagkakaroon ng isang nakatagong banta na nagkukubli sa pagbangon niya. Nagpa siya na ihanda ang kanyang sarili para sa bawat uri ng sitwasyon na maaari niyang harapin. Pinag-iisipan din niya ang kanyang kadalian sa paggamit ng Frost skill. Kung gaano ito kalakas sa isang tunay na laban. Sa susunod na araw ay dumating siya sa Leaf's Garden. Nakatayo sa gitna ng field ng namumulaklak na mga bulaklak, biglang naalala ang malinaw na kondisyon upang maalis ang lahat ng mga monsters sa loob ng hindi tiyak tungkol sa bilang ng mga halimaw na lilito. Isinasaalang-alang niya ang pagkakaroon ng mga nakatagong bitag bilang mga partido ng mga manlalaro na dating nabigo. Para makumpleto ang gawain, nasasabik siyang tumingin sa paligid at nakatagpo ng isang malaking pabilog na maze ngunit nagpas siyang lumayo doon. Pansamantalang nakarating ng isa pang sitting area. Nakaupo siya doon at iniisip na ang mga Loofs ay lalabas sa gabi at iyon. Dapat siyang magdahan-dahan habang bumababa ang gabi sa mga punong may sanga na mga nilalang. Nagsimulang lumitaw mula sa gitna ng hardin. Dalawang nakakatakot na halimaw na nagsimulang lumayo sa direksyon ni John Ho. Habang pinapanood niya silang umalis, remarks na ang kanilang biglaang paglitaw ay bumulaga sa kanya. Sa pag-activate ng lahat ng kanyang mga kasanayan na hinuhusgahan niya na mayroon lamang 2 halimaw sa ngayon. Kapag ang isa sa kanila ay biglang lumiko at naglunsad ng isang mabilis na pag-atake na nagre-react ng mabilis, si Junho patungo sa mga halimaw na humahawak ng kanyang sibat. Tumalon ng mataas sa kalangitan kapag nasa airborne ay ginamit niya ang kanyang kasanayan sa Frost X. Magpakawala ng isang malaking ice spears na ibinato niya nang may katumpakan sa mga halimaw na nagresulta ng pagkakapira-piraso. Ang sibat mula sa lupa ay nagsasabi na ito ay mahusay kapag sinalubong ka isang pulutong ng halimaw na biglang hahampas sa kanya. Siya ay mabilis na lumingon sa upang hampasin ang ice spear, naghahatid ng nakamamatay na mga atake sa mga halimaw. Paglingon ni John Ho ay napansin ang isang huling halimaw na papalapit sa kanya. Agad niyang ibinayo ang kanyang sibat ng buong puwersa na tumusok sa lalamunan ng halimaw na naging sanhi ng pagkamatay nito. Matapos ang pagpatay ay tumingin siya sa paligid. Iniisip kung tapos na ba, upang makahanap ng hindi mabilang na mga halimaw na natipon doon. Nagmumuni-muni, nagmamasid, sa kanyang isip ay bakit mas dumobol ang bilang ng mga halimaw sa tuwing pagkatapos patayin. Ang huling napagtanto niya kapag sila ay pinatay na isinasaalang-alang ang kanyang kawalan ng kakayahan upang lipulin silang lahat. Siya ay nagsimulang tumakbo sa mahusay na bilis, upang takasan ang mga halimaw na iyon. Habang tumatakbo siya kasama ang mga ito na sumusunod sa kanya, nagtataka siya kung ilan sila. Habang nagsisimula silang mahuli hanggang sa kanya, siya ay tumalikod na iniindayog ang kanyang spear at nilipol sila. Gayunpaman isinasaalang-alang na hindi niya kayang patayin silang lahat. Sa paraang iyon ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihang Frost X para magpatawag ng napakalaking nagyayelong shield para harangan ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman dahil sa lakas at tindi ng kanilang mga pag-atake, malapit nang masira ang shield na inilantad si Junho sa mga nananakot na halimaw. Palibutan siya gamit ang kanyang sibat. Gayunpaman ay iniindayog niya ito ng buong lakas na naputol ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa isang iglap. Sa gitna ng mga punit-punit na piraso ng mga halimaw na iyon sa kanyang kinatatayuan na nakaharap sa huling halimaw. Habang dinadama ang pagod na maglakad palayo sa mga bangkay, sinabi ni John Ho na kahit nakakapagod ay hindi imposibleng makamit. Gayunpaman, ang bumabagabag sa kanya ay ang katotohanan na kung ang paglilinis sa lugar na ito ay tungkol sa pagpatay sa mga halimaw. Bakit ang partido ng 4 na manlalaro na hindi magawa? Alam niya na kabilang sa mga manlalaro na nagtangkang i-clear ang gate sa nakalipas na panahon. Mayroong maraming malalakas kabilang si Tushar, na sa palagay niya dapat ang isang taong tulad ni Tushar ay nagawa na niyang linisin ang hindi bababa sa kalahati nito ng mag-isa.
Kasama ng kanyang koponan ang kabuuan nito ay iniisip niya yon. Sumulong patungo sa huling halimaw. Ginagamit ang kanyang sibat upang maglunsad ng isang nakamamatay na hampas, upang patayin ito gayunpaman kahit na pagkatapos noon siya ay patuloy na nag-iisipan ang dahilan ng pagkabigo ni Tusher nang sa wakas ay ipaalam sa kanya ang pag-alis ng gate. Kinaumagahan habang iniisip kung gaano siya kalapit sa kamatayan ay natutuwa katotohanang naabot ang giant circular maze. Nagmumuni-muni kung ano ang nakatayo sa harap nito ay nag-isip siya ng kaunti at pagkatapos ay humakbang pakanan. Pagkapasok niya ay nadatnan niya ang mga bangkay na may bahid ng dugo at mga sirang armas na nagpapaisip sa kanya kung ito ba ang mga taong nagpupumilit na makatakas sa lugar. Habang iniisip na patuloy siyang naglalakad hanggang sa makarating siya sa dulo. Isinasaalang-alang kung ito ay isang dead end lamang pagkatapos ay nakakita siya ng isang bagay na nagniningning sa kandanggan ng isang bangkay at lumapit. Nakitang itong isang natatanging bangkay na nakaupo doon. Naalala niya ang seremonya at pinagsasama ang kanyang mga kamay bilang paggalang bangkay. Ipinagpalagay niya na ang bangkay sa harap niya si Tusher. Sa kanya nakita ang isang notebook sa ilalim ng kamay ni Tusher. Hinayla niya palabas na nagtataka kung sino ito. Maaaring ang may-ari ay habang binubuksan niya ang unang pahina ng notebook ipinapakita nito ang petsa ng 7 ng Abril taong 2044, ang oras kung kailan na si Tusher ay inatasan na linisin ang tarangkahan ng Leaf Garden sa Korea. Isinulat niya na ang alok na ito ay nagpasaya sa kanya at labis na natuwa at mabilis siyang pumayag na subukan ito. Samantala ang kanyang ama ay humiling sa kanya na muling mag-isip na nagsasabi na ang gate ay nanatiling hindi malinaw sa loob ng mahabang panahon kasama ang mga manipis na pagkakataon na siya ay bumalik gayunpaman sa kabila na gusto niyang pumunta sa nasabing unclear gate. Na hindi niya mapabayaan ang mga Koreano, dumating upang para humingi ng tulong sa kanya sinabi niya na ito lang ang kanyang pagkakataong makapasok sa lugar at dapat niyang gawin ito na nagsasabi na siya ay level 10. Nagpasya siyang pumunta sa isa sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang batang babae ang pumayag na sumama sa kanya na nagsasabi na tiwala siya sa kanya. Nasasama siya kahit anong mangyari. Masaya siyang samahan siya. Sinabi rin ito na nais niyang protektahan siya na naging dahilan upang maipahayag niya ang kanyang kagalakan. Ang pagsama sa kanya na nagsasabi na siya lang ang pinagkakatiwalaan niya na sumasang-ayon siya. Sinabi niya na siya ang kanyang kapareha pagkatapos. Lahat ay natutuwa at nagpapasalamat sa isa't isa na magkahawak kamay. Sila'y nangakong lilisanin ang uncleared gate kahit anong mangyari. Pagkatapos ay may isang bata na tumakbo papunta sa kanyang ama. Niyakap siya habang nagtatanong kung saan siya pupunta sinabi niya sa kanya na siya ay papasok sa trabaho. At tiniyak sa kanya na babalik siya sa lalong madaling panahon. Pinayuhan siyang laging makikinig sa kanyang lola. Malungkot ang batang babae na sumang-ayon at hiniling sa kanya na mangako na dalhin siya sa zoo pagkatapos niyang makabalik na pumayag siya. Niyakap siyang muli at sinabi sa kanya na makinig sa kanyang lola at iwasang laktawan ang pagkain. Habang si Tusher ay nakatayo sa gilid, nakikinig sa kanilang pag-uusap pagkatapos ay lumabas din ang tao na humihiling kay Tusher na umalis na sila. Humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa pagkuha sa kanya sa ngayon na nagpapaliwanag na ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa isang mahabang paglalakbay. Tiniyak sa kanya na naroon ang kanyang ina upang alagaan ang kanyang anak na babae. Idinagdag niya na hindi siya maaaring tumanggi kay Tusher. Nang humingi siya ng tulong at nagpasalamat si Tusher sa pag-alis niya ay sinabi rin niya na inaabangan niya ang pagkuha ng kanyang bahagi ng propeta. Pagkatapos sumama sa isang makapangyarihang tao tulad ni Tusher, na pagkasunduan kinabukasan sa New Delhi International Airport. Si Tusher at ang kanyang kaibigan sina Zaya at Rayem, na hiniling sa kanya ni Zia na samahan sila noong 23 ng Abril pagkarating ng Korea. Si Tusher ay sabik na naghihintay sa susunod na araw habang nagsasanay gamit ang kanyang busog at palaso. Sa wakas ay dumating ang susunod na araw at sila ay pumasok sa Leaf's Garden. Nang pumasok sila sa gate ang magandang hardin na puno ng mga namumulaklak na bulaklak ay nakakatulala sa kagandahan. Gayunpaman isinasaalang-alang na ito ay isang piitan. Upang maiwasan anumang distractions at scout muna sa mga lugar. Gayunpaman habang ang gabi ay nagsimulang bumaba, ang mga halimaw ay nagsimulang lumitaw. Pagpaparami sa mga numero kapag pinatay. Habang naglulunsad ng mga arrow sa kanila ay inutusan ni Tusher ang kanyang mga kasama na mag-ingat. Biglang isang halimaw ang nagpakawala ng malakas na atake na tumama sa isa sa kanila at nagdulot ng nakamamatay na pinsala na nasaksihan ni Tusher.
Nag-utos kay Ram at Zayat na kunin ang kanilang nasugatan na kasamahan at retreat na sila. Sumunod sila habang nagmamadali sila patungo sa maze. Patuloy na tinawag ni Zaya si Tushar na sumama sa kanila si Tushar habang abala sa pagpatay. Kakaiba ang nakita ng mga halimaw na nahati sa tuwing naninira sila ng atake. Kinabukasan namatay ang kanilang kasama, humihiling kay Tushar na alagaan ang kanyang anak na babae. Inilibing nila ito sa loob ng piitan. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng kanyang kasama, libingan na may luha sa kanyang mga mata, ang araw ay nagsimulang lumubog muli at sila ay bumalik sa maze. Umupo si Tushar sa pasukan at nagdarasal sa Divine Being para sa awa at protection, upang sila ay magtagumpay at siya ay makapagpatuloy sa kanyang pagsusulat tungkol sa kanyang mga karanasan sa kanyang diary. Pagkaraan ay napansin niya na si Zia at Ram nakatulog, kaya nagpatuloy siya sa pagsulat sa kanyang diary. Ikinwento niya ang kanilang mga tagumpay laban sa mga atake ng matagumpay. Ang kanilang patuloy na mga laban na kinikilala na hindi niya sila kakayanin ng mag-isa. Gayunpaman, tinitingnan si Zaya na natutulog sa malapit ay nanumpa siya na gawin ang kanyang makakaya upang makaalis sila sa lugar. Sa susunod na araw, na umaasang hindi magkakaroon ng pag-atake. Ngunit sa kasamaang palad, kinabukasan habang nakikipaglaban sa mga halimaw si Tushar ay nasawi si Zaya at umupo sa tabi ng kanyang walang buhay na katawan na umiiyak. Nang ang desperadong si Ram, ang kanilang ikaapat na kasama, tumawag kay Tushar na may hawak na punyal at sinabing oras na para mamatay siya. Habang siya ay lumukso upang salakayin si Tushar, napansin niya ang kanyang refleksyon sa sandata ni Zia sa tamang oras, kaya nagawa niyang iwasan ang pag-atake na nakatanggap ng malalim na hiwa sa kanyang braso at tumayo na humarap kay Ram na may pulang kinang sa mga mata na pinuri siya ni Ram. Ang naturang pag-atake ay tinuturing na Attack of the Rising Eyes. Sa wakas ay napagtanto na si Ram ay hindi good player ngunit isang fence. Nagalit si Tushar, nagtatanong kung paano niya nagawang linlangin sila ng ganoon. Lumalabas na isang bayad at nang isama siya ni Zia na nakangisi at nanunuyang si Ram. Ang katalinuhan ni Zia at tinukoy si Tushar bilang parehong hanggal na nagsasabing tinulungan sila noon. Ang kanilang nalalapit na pagkamatay na ikinagalit ng pagkakanulo ay hinarap ni Tushar. Si Ram na sarkastikong nagpasalamat sa kanya sa paglilinis ng gate at hiniling ang The Tempest bago mamatay. Bigla ang ekspresyon ni Tushar nagbago nang nakakalito na si Ram. Nagtanong kung natatakot siyang mamatay, na hindi napapansin ang mga halimaw na nakatayo sa likuran niya noon. Nagsimulang tumakbo si Tushar palayo na iniwan si Ram na naguguluhan, ngunit naniniwala si Tushar na ang kanyang pagtakas ay walang saysay dahil siya ay sumuko sa lason na ipinadala sa pamamagitan ng sandata. Saka siya tumingin lamang sa likod na durugin ng ika-6 na atake ng mga halimaw si Ram. Habang si Tushar ay tumakbo patungo sa maze, ang lason ay kumakalat na sa kanyang braso. Gayunpaman, si Tushar ay nangakong hindi mamamatay sa ganoong paraan at maabot ang maze na tumatakbo sa loob na may dugong dumadaloy pababa. Ang kanyang braso hanggang sa maabot niya ang isang dead end. Bigo sa pagnanais na hindi matugunan ang kanyang wakas ng ganito lang. Siya ay napaupo sa lupa na pagtatanto na nilagyan ni Ram ng lason ang kanyang sandata dahil sa napagtanto niyang ito, maunawaan na ang kanyang kapalaran ay mamatay, alinman sa pamamagitan ng pagkatalo sa labanan o sa pamamagitan ng lason. Gamit ang kanyang kaliwang kamay ay isinulat niya sa baluktot na sulat kamay sa isang kwaderno na kung may makakita nito ay dapat nilang sabihin sa kanilang mga pamilya na paumanhin. Pagkatapos basahin na si John Ho ay nakaramdam ng pagsisisi at binuklat ang mga pahina upang makita kung mayroon pang anumang bagay na nakasulat sa tala-arawan. Sa paghahanap ng iba pang nakasulat na sinimulan niyang basahin sa tala na iyon ay inihayag iyon ni Tushar. Kung buhay pa sana ang iba pa niyang mga kasama ay makakalabas na sila ng gate, pero kasalanan ng halimaw na iyon ang lahat. Si Tushar ay nagsimulang mawala ng lakas at isinara ang diary, nagsimulang kumalat ang lason sa buong katawan. Nagdarasal para sa kanyang kabilang buhay na maging dakila at sa makasalanan na maging kaawa-awa. Sa panalangin na iyon ay isinara niya ang kanyang mata at namatay doon. Pagkatapos ng pagbabasa ay napagtanto ni Junho na ang bilang ng mga halimaw sa loob ng piitan ay dami-dami ayon sa dami ng mga manlalaro. Kaya naman nag-iisa ang kanyang hinarap, isang medyo mas maliit na bilang ng mga halimaw, at siya ay nagtataka kung ano ang maaaring nangyari kung siya ay dumating kasama ang isang teenager. Nakakadismaya sa paglalagay ng diary sa kanyang inventaryo, sabi niya na dadalhin niya ito pagkatapos ay lumingon sa Tempest at hinawakan ito na nagsasabi na hihiramin niya ito saglit. Sinabi niya na hindi niya kukunin ito bilang kabayaran.
Ngunit upang maghayganti sa mga halimaw sa ngalan ni Tushar, nagpaalam siya kay Tushar at aalis kinabukasan sa agency ng player ay dumating si Diak Go na may dalang mga libro, mga magasin at pahayagan na nagtatampok kay John Holt. At nagsasabi sa kanya na siya ay naging isang misteryosong bayani na kilala na sa buong mundo itong si Junho. Pagod na pagod mula sa kanyang pakikipagsapalaran, ay nakaupo doon at nagsasaad na nahulaan na niya na mangyayari ito sa pagpapalit ng paksa. Tinanong ni John Ho kung bakit dumating si Diak Go ng maaga sa umaga na binanggit na maaari niyang gamitin ang Vedang, ngunit iginiit niya na ito ay isang mas magalang na paraan. Bukod pa ay inihayag ni Diak Go na mayroon siyang mensahe mula sa gobyerno ng India na nais upang pasalamatan si Junho para sa tala-arawan at ipaalam sa kanya na ang kanilang mga pamilya ay naabisuhan din. Sa hindi maipaliwanag pakiramdam, tumalikod na nagsasabi na maaari siyang maging masaya tungkol sa paglalagay ng mga pahayagan sa mesa, ay nagkomento si Diak Go sa kanila na isang kahihiyan na nag-udyok kay John Ho, na magtanong tungkol sa kung ano ang sinasabi niya tungkol sa Tempest na nakuha niya kay Tushar. Ito ay nilikha ng gobyerno ng India para sa kanilang national defense. Ngunit nasa imbentaryo ni Tushar na naalala nitong si John Ho ay inilabas ito at ipinakita kay Diak Go ang lubusang pagka-shock. Sumisigaw na nagtatanong kung bakit naging pagmamayari ito ni John Ho, samantalang ito ay pag-aari ng gobyerno ng India. Ngunit si John Ho ay tila walang pakialam dito na sabik na itinanong ni Diak Go kung anong dahilan ang ibibigay niya patungkol sa sandatang ito. Ngunit ipinaliwanag ni John Ho na hindi niya ito gagamitin ng walang ingat kaya hindi na kailangang maging masyadong sensitibo. Gayunpaman ay ipinaliwanag ni Diak Go na sa palagay ng gobyerno ng India ay nawawala ito. Nilinaw ni John Ho na gusto niyang itago ito. Dahil sa kaibigan na gustong matarante ito, tinanong ni Jaku di ba namatay na sa loob ng piitan. Ngunit ipinaliwanag ni John Ho na malamang na hindi lang siya ang interesado sa sandata. Nakabahagi niya sa kanyang paniniwala na ang tunay na tagahanga ay dapat nabasa na ang mga artikulo at hindi sapat na tanga upang maniwala sa kanila. Itinuturing siyang baliw na tao na mas pinahahalagahan ang mga bagay kaysa buhay at nakakaalam ng tama. Nalaman ito nang marinig itong si Diak Go ay sumang-ayon at ipinahayag kay Junho, ang taong pinaghihinalaan niyang kinilala siya bilang the Signer of Demon's Bow. Habang tinitingnan nila ang wanted ang mga poster na nagtatampok sa kanya ay binanggit ni John Ho na mayroon siyang napakalaking koleksyon ng mga sandata at kahit na ang ibang mga fiend ay pinag-uusapan siya. Hinahangad hindi lamang sa Korea kundi pati na rin ang buong mundo, paliwanag ni Diak Go, na hindi siya mismo pumasok sa Leaf's Garden dahil hindi niya naabot ang mga kinakailangan sa antas na sumasang-ayon sa mga pagtatansya ni John Ho. Upang talunin siya ay makikipagtulungan ang halimaw na iyon at iba pang mga halimaw upang tambangan sa susunod na pagpunta sa uncleared gate na umaasang siya ay mas malakas kaysa dati. Nag-aalala si Diak Go na nagmumungkahi na ibalik ang sandata dahil ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman sinabi ni John Ho na ang napapanahong paghahanda ay maaaring mabawasan ang kanilang kahirapan. Idinagdag niya na hindi siya madaling puntirya na sinang-ayunan ni Diak Go sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa balikat ni Junho. Pagnanais na panatilihin siyang ligtas at nakangiting tinitiyak ni Junho sa kanya na siya ay sapat na makapangyarihan upang pangasiwaan ang sitwasyon. At ang usaping ito ay hindi dapat mag-alala dahil hindi siya ang dating Spectre, 25 taon na ang nakakaraan. Sumasang-ayon sa Diak Go, inilagay ang magkabilang kamay niya sa balikat ni Junho at bumubulalas na hindi siya nagbago. Pagkatapos ay nagsimulang kumikinang ang kanyang relo, at sinagot niya ang isang papasok na tawag na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Habang si Diak Go ay nalilitong pinapanood ni John Ho habang sinasabi ni Diak Go sa tumawag hindi siya tatanggap ng kahit sinong bisita. Clueless si Junho sa pangyayari. Ibinunyag ni Diak Go na nagsimula na ang pagtitipon ng mga mamamahayag upang makapanayam siya. Pagkatapos mag-isip pa ni Mandali, pinagbawalan ni Junho si Diak Go na umalis. Ipinaliwanag ni Junho ang kanyang diskarte sa pagpili ng kanyang battlefield upang labanan ang mga fiend at nagpasya na magsagawa ng isang press conference sa maikling panahon. Isang press conference ang inayos kasama ang hindi mabilang na mga reporter na nagtipon sa isang napakalaking hall na nagsasaliksik kay Junho. At tinatalakay ang kanyang potensyal na maging isang maalamat na manlalaro.
Ipinaliwanag nila na hindi lamang siya nagtataglay ng kapangyarihan ngunit mayroon ding talento. Upang makaakit ng atensyon sa hindi mabilang na panauhin, ay bigla na lang ibinalita na siya ay aakyat sa entablado. Naalerto ang lahat, ngunit shock sila sa isang naka-chineless at pangkaraniwang damit and suot ni Junho. Iniisip nila kung siya nga ba ang manlalaro na sumakop sa dalawang uncleared gates, o kung siya ay isang taong netisod ng hindi sinasadyang. Nagmamasid sa kanilang reaksyon si Junho ay nagtataka kung dapat ba siyang magpalit ng damit. Naaalala ang kanyang ugali na madalas magbihis. Noong siya ay isang specter, umupo siya sa kanyang upuan at humikab at ibinalita na siya ay si Junho. At magdaraos ng 30 minutong press conference simula ngayon ay nabigla ang mga reporter na binomba siya ng hindi mabilang mga tanong na nagsisimula sa sumpa ng bukang liwayway. Sinimulan niyang ibahagi ang kanyang mga karanasan sa mga piitan na iyon habang nakikinig sila. Napagtanto ng mga mamamahayag na tila siya ay may mahusay na karanasan sa mga katulad na sitwasyon na nakakagulat sa kanila na sumulyap sa oras. Na inanunsyo niya na sasagutin niya ang isang huling tanong isang nakataas ang kamay. At nagtatanong ang isang reporter tungkol sa susunod na gate. Ang planong galugarin sa wakas ay tinanong ang tanong na hinihintay niya. Ngumiti siya at ipinahayag na plano niyang pumunta sa isang partikular na gate. Ngunit ang kanyang antas ay kasalukuyang napakababa para doon sa pagtatanong ay ipinahayag niya na ito ang Eastern Sea Gate. Humahantong sa isang atake ng lubos na pagkabigla na kumalat sa buong bulwagan. Nagpapatunay kung siya ba talaga? Ang mga reporter ay nagsasaad na ito ang huling uncleared gate sa Koreang iyon siya pa lamang ang unang kakasubok nito. Upang makamit ang gayong tagumpay ay kinikilala niya ang katotohanan iyon na nagpapatindi ng kanilang pagkabigla pagkatapos lamang magtanong ang isang reporter. Tungkol sa kanyang mga saloobin sa pagkakaroon ng isang boss monster doon. Samantala isa pang reporter ay nagpapakita na ang asosasyon ay pinag-iisipan na ideklara ang gate na iyon ang rank 1 dungeon at nagtatanong sila kung hindi ba ito magiging sobra para sa kanya. Nagmumuni-muni si Junho sa teeny thing bang ang negative reaction. Dahil sa lakas ng boss monster ay kinikilala niya ang boss na iyon ay malaki ang pagkakaiba ng mga halimaw sa mga normal na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Kadalasang namumuno sa iba mga halimaw bilang kanilang mga lingkod na inaakala ang papel ng isang hari. Gayunpaman ay ipinahayag ni Junho na kahit kalabanin niya ang isang boss monster, ay sa huli ay lalabas siyang victorious. Ayon sa kanyang pahayag ay nagiging napakapopular na nagreresulta sa mga artikulong inilalathala tungkol dito, habang binabasa ang isa sa mga artikulo ang isang tao ay bumulalas na sila ay gumagawa ng isang malaking kaguluhan sa individual. Habang ang isa naman ay nangangatwiran na ang kahalagahan ay nasa mga pintuan na naalisan niya bilang tugon, ang tao ay bumulalas na ito ang unang pagkakataon na may narinig na interesante mula sa unang palapag. Na nagudyok sa kanilang sekretarya na tanungin kung dapat nilang kontaken si Junho. Gayunpaman ay ipinagbabawal nila itong sabihin na hindi pa sila ganoon ka-interesado at binibigyang diin na kung may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Isa sa alang-alang ang kapalaran, ngunit kung ito ay paulit-ulit, ito ay itinuturing na kasanayan. Gayunpaman naniniwala sila na ang mga tao ay dapat maghintay hanggang sa ikatlong pagkakataon na gumawa ng paghatol na iniiwan ang kanilang sekretarya na nalilito. Paglilinaw ng kanilang punto sa tao. Ipinahayag na kung matupad ni Junho ang gawaing ito ay makakatanggap siya ng personal na imbitasyon mula kay Shin Sung-hyun. Ang pinuno ng nangungunang Korean Guild na tinatawag na Dekibi. Habang si Junho ay nagsasalansa ng mga bundle ng mga papeles at isa-isang dinidismiss ang mga ito. Ang isa ay hindi sapat na ito ay mga kahilingan sa komisyon na natatanggap niya bilang resulta ng pagpapanatili ng press conference. Ang mga hinihingi ni Junho sa isip ni Dayak-gu ay personal na dumaan sa lahat ng ito at napagpasyahan na napakahirap na tugunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya sa proseso. Iminumungkahi ni Junho na sumuko na lang ngunit hindi sumasang-ayon si Dayak-gu na nagsasaad na ang kanyang unang misyon ay maglalagay ng isang pamarisan na ibibigay niya kay Junho. Ang isa sa mga kahilingan na mula sa isang ama na naghahanap ng lunas para sa nakamamatay na sakit ng kanyang anak na babae, inihayag niya na ang susi sa paggamot ay ang ubod ng isang cinder fox
na nag-trigger sa alaala ni Junho nang makatagpo siya noong baguhan pa lang siya at halos mamatay na. Si Diakgo ay nagpatuloy upang ipakita sa kanya ang isang pambansang antas ng piitan na tinatawag na The Heavenly Fox Gate. Ipinaliwanag ni Diakgo na sa kabila ng ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa ito lumilitaw. Dineklara na ang halimaw sa loob ng uncleared gates ay kumonsumo na ng 7 koponan. Isinasaalang-alang na ang mga kinakailangang antas ay mas tiyak kaysa sa mga na-clear niya sa nakaraan. Itinuturing ni Junho na ito ay mas mapaghamong. Gayunpaman ay nilinaw ni Diakgo na hindi kasing hirap ng iniisip niya dahil tumaas din ang standards para sa mga manlalaro. Kasama ang pagkakaroon ng mas mahusay na mga item, sinabi ni Junho na kahit na hindi pa siya nakatagpo ng anumang mga skilled sa paglalaro, mula noong siya ay bumalik, nagtitiwala siya kay Diakgo. Ang antas ng kasanayan ni Junho sa account ni Diakgo ay nagpapakita ng isa pang kahilingan ng komisyon na binabanggit na ito ay nagmula sa kanyang kaibigan na si P-King. Sa pagsisiyasat ni Junho's, ibinunyag niya na ito ay mula sa Myungho Group kung saan ang kanyang kaibigang si Cho Pilo ang CEO. Saka lang may kumatok sa pinto kasunod ang pagpasok ng isang girl na nagtanong kay Diakgo kung maaari bang tumuloy. Binabati siya ni Diakgo. Magmula sa araw na ito siya na ang magiging secretary manager ni Junho. Nakaramdam ng kaluwagan si Hanho dahil ginagawa ng presidente ang lahat para sa kanya. Maghay-hinala pa sana siya nang binati siya ni Cha Sian, ang kanyang manager. Imunungkahi ni Diakgo kay Junho, nakakausapin niya ang presidente ng Myungho Group at iyon kailangan niyang makipagtulungan ng mabuti sa kanyang manager na nagpapakilala sa kanya bilang isang napakahusay na individual. Nagpasalamat siya kay Diakgo para sa kanyang mga salita, at hilingin niya sa kanila ang best of luck. Kasunod nito si Junho at Shi ay naglakbay upang makilala ang Myungho Group CEO. Sa kanilang paglalakbay ipinakita sa kanya ang tungkol sa malinis na record ng buwis ng grupong yun. Habang tumetawid sa tunnel, ibinunyag niya trahedyang nangyari ng ang anak na babaeng si Choi Pilhouse ay na-diagnose na may Shamnayin Severance Syndrome. Ipinaliwanag niya na ito ay isang sakit na nangyayari sa mga taong may mataas na high in energy, at ang tanging posibleng paggamot ay ang paglipat ng isang bagay na may mataas na high ang energy sa katawan ng pasyente. Na inihayag niya na ang Cinder Fox's core ay isa ring paraan upang gamutin. Na binerapi ng Spectre 29 na taon ang nakalipas. Kasunod nito ay ipinahayag niya na talagang hinahangaan niya si Spectre dahilan para mahiya siya na napansin niya at tinanong ang dahilan. Para pasabi niya na naantig siya matapos marinig ang kwento pagkaraan ng ilang sandali. Huminto ang sasakyan sa harap ng gate at si Junho ay bumaba na. Tinanong ni Cha kung nakapunta na ba siya sa lugar na ito at sinabi niya na matagal niya itong alam at hiniling sa kanya na maghintay sa labas. Hanggang sa makumpirma niya pagkapasok niya. Bubuksan na sana niya ang gate nang lumabas ang 2 tao mula sa loob na nagtatanong kung siya si Junho. Nagsasabi na ito ay isang kasiyahang makilala siya. Ang taong nagpapakilala sa kanyang ay si Choi Pilho habang si Cha ay nakatayo. Gulat na gulat sa kanyang pagdating ng personal. Nagpasalamat si Junho sa kanyang pagdating ng personal para batiin siya. Gayunpaman isinasaalang-alang siya na ang bayaning nakakapasa sa mga unclear gates. Ayon kay Choi Pilho na isang karangalan ang makamayan siya. Napansin niya na nagsimulang manginig ang mga kamay ni Pilho. Nang tingnan niya ang kanyang mukha nakita niyang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang siya ay nakikiusap kay Junho na iligtas ang kanyang anak. Habang tinatalakay ang bagay na ito ay isiniwalat ni Choi Pilho na marami na siyang hinanap at tinuklas katulad ng isang katulad na kaso sa France kung saan gumaling ang pasyente sa pamamagitan ng Core Cinder Fox. Diretsahan na inaalok niya si Junho 15 billion. Sasagutin ang lahat ng pangangailangan na kinakailangan sa pagtuklas dito. Habang iniisip ni Chan na maganda ang offer at inaasahan na tatanggapin ito ni Junho. Ngunit tinanggihan niya ito na nagmarka kay Chan at Pilho ng pagkagulat. Nagsimulang tumaas ang presyo sa 15 bilyon at pagkatapos ay maging 30 bilyon ngunit sinabi ni Junho na ang presyo ay hindi mahalaga. Pagkaraan ay tinanong ni Pilho ano ang dahilan. Sa likod ng pagtanggi ni Junho, inihayag ni Junho na nang kunin ng Spectra ang alok mula sa French Commissioner ay nakatanggap siya ng 100 milyon. Sa kabila ng kahandaan ng komisyoner na isuko ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ang kanyang dahilan ay pareho sa mga salita ng Spectre, na nagsasabing hindi dapat samantalahin ang isang taong gustong iligtas ang kanilang pamilya. Pagkatapos bumalik sa association office kasama si Chan at sinabihan si Junho na pumasok.
Habang ipinaparada niya ang kotse, sa paggamot tinanong niya kung alam niya ang story regarding Spectre. At tumugon na narinig niya kay Diak Gu. Curious tinatanong niya si Cha, sa kabila ng reputasyon ng Spectre, malamig at mekanikal bilang tugon. Sabi niya na may isang taong mainit ang loob gaya ng gagawin niya. Nagulat na tanong ni Junho kung isinasaalang-alang niya ang Spectre na isang mainit na tao. At sumang-ayon siya na sinabi na mas sigurado siya pagkatapos marinig ang sinabi nito. Sinabi niya yon. Nakita ni Spectre ang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa harap mismo ng kanyang mga mata at hinding-hindi gugustuhin ng isang taong hindi makapagligtas sa sarili niyang pamilya. At ayaw niyang maranasan ng iba. Sa loob ng asosasyon nagkita sila. Dayako na nagtatanong sa pinagdaan nila ni Cha. Okay naman. Sinabi ni Diak Gu na ipinagkatiwala siya ng presidente upang pangasiwaan ka. Inihayag niya na kahit na maaari siyang magtrabaho sa isang sikat na guild, dahil sa kanyang talento ay mas pinili niyang magtrabaho sa kanilang association. Dahil inaalagaan nila si Spectre na naabot nila ang isang pinto at tinanong ni Junho kung saang lugar ito habang iniska ni Diak Gu ang kanyang fingerprints upang buksan. Habang bumukas ang pinto sabi ni Diak Gu na kung kailangan niyang pabagsakin ang mga kakilakilabot na halimaw. Kinakailangan niyang magdala ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Ang pinto ay bumukas na nagsisiwalat ng isang engranding silid na puno ng mga natatanging armas. Inihayag ni Dayako ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay naging mas madali para sa kanila na gumawa ng mga makabagong armas. Kahit sa mga bagay na hindi nila akalain. Habang kinukuha ni Junho ang isa sa mga espadang sinabi ni Diak Gu sa kanya na subukang gamitin. Nakapagtataka, habang ginagawa niya yon isang maliwanag na liwanag ang biglang nagsimulang lumabas mula rito at ginawa itong key swords. Habang nakatayo siya roon ay patuloy na itinuturo ni Dayako ang iba't ibang armas. At sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga ito. Nagtatanong kung ang mga manlalaro sa mga araw na ito ay gumagamit lamang ng gayong mga armas. Sagot ni Diak Gu na wala siyang nakitang masama sa paggamit ng mga high-tech na armas. Bilang tugon sa tanong ni Junho tungkol sa mataas na ranggo, mga miyembro at ibinunyag niya na kadalasan ay gumagamit sila ng mga custom-made na armas. Nanatiling hindi gumagalaw si Junho. Sinabi na ang mga sandata na ito ay walang pinagkaiba sa mga laruan sa harap ng mga totoong predator. Itinuring niyang walang silbi ang mga ito laban sa ang mga halimaw na kayang pagpira-pirasuhin ng mahika ang isang player. Considered as useless, sa palagay niya ay lumalabas ang mga mahihinang halimaw sa mas mababang antas at ipinaliwanag ni Diak Gu na ang dahilan ay ang katotohanang malakas ang mga halimaw ay humantong sa kamatayan na sumasang-ayon si Junho. Itinuturing na patas ang sistema mga bagay na tulad niyan na nagpapahintulot sa mga manlalaro na maggrupo sa pamamagitan ng pagharap sa mga kalaban sa parehong antas ng stat. Kung paano sila uunlad, kung sa tingin niya ay walang silbi ang mga sandata na ito laban sa mga halimaw at sumasang-ayon siya. Gayunpaman Dayosgo nagpapaliwanag na ang mga armas na ito ay epektibo lamang na gastusan para mag-clear sa gates, nang may katulad niyang antas ng pag-unawa. Si Junho ay pumunta upang tingnan ang mga sandata na inilagay sa tabi. Kinuha niya ang isang espada at nagtatanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Diak Gu na ito ay isang sandata na kanyang iniligpit. Kung saan ay isa sa alang-alang na hindi gaanong kapaki-pakinabang ang paggamit nito. Tinanong ni Junho kung ito ay ang kaso talaga habang iniindayog niya ito ng sobrang lakas na nagiging sanhi ng pag-uga ng lahat ng armas sa kwarto. Habang si Diak Gu ay nagulat, lumingon sa kanya si Junho at sinabing naging masaya talaga ang mundo kasama ang paghadlang sa paglaki ng mga manlalaro. Dahil sa mga armas na iyon. Kinabukasan isang malaking pulutong ng mga tao ang nagtitipon sa pasukan ng piitan. Kabilang ang mga reporters pati na rin ang mga 27 manlalaro. Habang nakaupo sa kotse si Cha pagbabatid kay Junho. Ang 27 manlalaro ang papasok sa gate para makuha ang Cinder Fox's core. Kasama ang ilan sa kanila na ipinapadala mula sa guild. Na humigop ng tsaa ay sinabi niya na ito ay napakabuti. Ipinahayag na ito ay lavender tea nilagay sa tasa, hinilang niya na gusto niya ng isa pang tasa. Pagkaraan ay bumaba ng kotse. Sabi niya kay Cha na kailangang bumangon ng mas maaga kaysa sa karaniwan bukas. Kailangan na matapos at makumpleto ang quest na ito. Para makakatanggap siya ng napakaraming kahilingan sa komisyon na kailangan niyang pagdaanan. Pagkatapos umalis si Junho sa sasakyan ang mga mamamahayag ay umaaligid sa kanya at binobomba siya ng hindi mabilang na mga tanong. Habang ang ibang mga manlalaro ay tumetabi sa pagkomento.
sa kanyang fame as a rancor at kung paano nito itinutulak ang iba sa isang tabi. Nahihirapan silang paniwalaan na ang isang mahina at payat na hitsura ng taong tulad niya ay nasakop ang dalawang uncleared gates. Lalo na sa kanyang gamit na sandata. Sandaling tapusin niya ang panayam, ang tao sa tabi niya ay nagsabi sa maghanda at papasukin na nila ang portal. Magkasama sa pagpasok ay dala nila ang isang nakakapasong mainit na lugar ng desyerto na kilala bilang Burning Dunes. Nagpapatunay na mahirap para sa mga manlalaro na lumaban sa sandaling iyon. Ang taong pumasok kasama ang kanyang mga kasamahan ay humingi ng kanilang pansin na nagiiwan sa kanila na curiosity. Tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Cha Minwoo, isang miyembro ng The Chiang Hot Guild. Pagkarinig nito ay nabigla silang lahat. Considering na ang nasabing guild ay exclusive para sa mga elites. Moving on, iginiit ni Minwoo na walang kabuluhan ang pakikipaglaban mag-isa sa naturang piitan, at nagmumungkahi na sumali sila sa kanyang pangkat na nag-aalok ng komisyon na 10 milyong panalo. Habang pinaninindigan ang kanilang koponan. Idinagdag niya na bilang kapalit ay sila ang magiging claimer ng Cinder Fox's Core Infuriated. Ang mga manlalaro magkakamit 300 milyon. Kaya't ang mag-isa ay walang saysay at walang kakayahan na makamit ito kung walang kasama na tutulong. Pagpapahayag nito, ang kanilang guild ay mapagbigay at kung sino man ang magbago ng isip ay aalokan lamang sila ng 5 milyon. Isa na umalis pag-isipan nila ang alok. Pagkatapos ng ilang pag-iisip ay pumayag silang lahat na sumali sa team ni Minwoo. Habang si Junho ay nagsimulang maglakad palayo. Nagulat na tanong ni Minwoo kay Junho kung hindi siya sasama sa kanila. Sabi ni Junho lalakad siya mag-isa, inakusahang tanga para sumugod ng mag-isa sa piitan. Hinihiling ng mga miyembro ng guild sa mga lalaki na huwag mag-alala tungkol kay Junho. Sumang-ayon siya na sila ay nagsimula sa kanilang quest. Habang lumalayo si Junho na tinatago ang muka sa nakakapuwing na buhangin. Inaalala na ang Cinder Fox ay isang nilalang na nagpapalaki ng maraming buntot sa loob ng 1,000 taon. Upang maging isang millennial fox, ang bilang ng mga tails nito ay tumutugma ayon sa bilang ng mga sundalo ng Firefox na maaari nitong utusan dahil hindi alam ni Junho ang bilang ng mga tails na taglay ng fox sa gate na ito. Nagpasya siyang humanap ng angkop na lokasyon para sa kanila habang pinangungunahan naman ni Minwoo ang koponan sa ibang direksyon. Nakatagpo ng mga Firefox na naglulunsad ng sorpresang pag-atake sa kanila na nagtuturo sa kanyang mga kasama na huwag magpanik at sumunod sa kanyang pangunguna. Nagtanong si Minwoo tungkol sa bilang ng mga fox at ipinaalam sa kanya ng kanyang kasama na 30 milyon sa kanila habang ang mga fox ay patuloy na sumusugod sa kanila na may fierce killing intent sa mata. Sinong pagkain ang nakatayo sa harapan na naghihintay ng tamang pagkakataon? Pagkaraan ng ilang oras ay sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na magsimula at silang gumawa ng isang circuit circle sa kanilang paligid. Naglilipat ng kasalukuyan na humahantong sa mga fox na papatayin kapag sinubukan nilang tumawid dito. Habang ang iba pang mga manlalaro ay nabigla sa kanyang effectiveness sa tao na ang panahon ngayon ay iba sa panahon noon. Ang mga manlalaro noon ay gumagamit ng mahihinang sandata at mga palpak na bitag. Habang inilalabas ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga baril, sinabi niya na ito ang edad ng teknolohiya at binaril nila halos kalahati ng mga fox. Nagpapabulalas na maaari nilang mahuli ang Cinder Fox sa lalong madaling panahon. Sinabihan sila ni Minwoo na magpatuloy sa pag-atake habang ang isa sa mga manlalaro ay nagpapahayag ng kanyang takot na harapin ang Cinder Fox. Dahan-dahan naubos ang lahat ng Firefox. Nagsisimulang magdilim ang langit. Tumingin sila sa likuran nila upang makita ang isang napakalaking Cinder Fox na nakatayo sa likuran nila na ikinagulat nila. Tinitingnan ang lahat ng nagbabantay na mga fox nito na nakahandusay na patay sa lupa. Ang mga mata ng Cinder Fox ay nagsimulang kuminang ng makislap. Layuning pumatay, na nagpaalulong, habang binibilang ang mga buntot nito, napagtanto nila ng may takot na ito ay isang 9-tailed fox. Habang ang halos hindi natalo ni Spectre ay isang 6 na buntot. Hawak ang kanyang espada si Minwoo, inutusan silang manatili sa porma sayon at tumuon sa pag-atake. Habang nakatayo sila sa likuran niya na nanginginig sa takot na naniningil ang kanyang espadang may magic. Si Minwoo ay iniisip na kahit anong halimaw ang sinasaksak nito sa puso ay kayang patayin. Sa paniniwalang ang bitag na ginawa niya ay napakalakas. Sinabi niya na kapag nahuli ang fox, hindi ito makakatakas kasama ang pagngiti niya. Nagsasaad na papatayin niya ang fox at malalampasan niya si Spectre. Nang magsimulang magbuga ng apoy ang fox sa kanilang direksyon.
habang ang lahat ng mga manlalaro ay nakahiga sa mainit na buhangin. Tulad ng walang buhay na mga insekto, ang ilan ay patay na. At ang ilan ay malapit ng mamatay. Sa gitna silang mga lalaking nakaupo na nakatingin sa lahat ng kanyang mga sandata, at mga bitag na nawasak sa pag-iisip kung paano nila magagawang alisin ang gayong mabigat na halimaw na nakatayo sa harapan. Ang dambuhalang Cinder Fox na kumikinang pa rin ang mga mata, na may layuning pumatay. Iniisip niyang malapit na ang kanyang wakas, saka siya tumingala para makita si Junho na nakatayo sa harapan niya na nakaharap sa Fox. Gulat na tinanong niya si Junho na tumabi, pero sinisigurado niya na magiging maayos siya at inilabas ang kanyang espada pagkatapos ay naglabas ang Fox ng malaking fireball sa pamamagitan ng hininga. At itinuro ito kay Junho. Sa pag-aakala ni Minwo na katapusan na nila, ngunit sa kanyang pagkabigla, naagapan sila ni Junho. Gamit ang kanyang espada para putulin ang bolang apoy na ibinuga nito at lumingon sa paligid upang makita si Minwo na nakatitig sa kanya. Napagtanto na sila ay tiyak na mapapahamak sa simula, ngunit alam na ang paggawa lamang nito ay hindi sapat na sinabi niya kay Minwo na kunin ang mga nakaligtas. Nang tanungin ni Minwo kung ano ang gagawin niya, ngumiti si Junho at sinabi na haharapin niya ang halimaw. Habang ang Fox ay nagsimulang lumaki ng mas galit na umaalulong sa rage na inuulit ni Junho ang kanyang direksyon para makaalis na sila. Sumunod naman sila pagkaalis nilang lahat. Ngumiti si Junho at sinabi yun oras na para simulan nila ang tunay na labanan sa galit. Ginamit ng Fox lahat ng siyam niyang buntot upang maglunsad ng maalab na pag-atake. Madaling umiwas si Junho sa kanila habang tumatakbo patungo sa Fox at nagpatawag pa ng isang ice shield para harangin. Ang mga malalapit sa malayo sumilip si Junho sa kalasag na nag-iisip na hindi siya hahayaang makalapit ang Fox, kaya madaling lumingon kay Junho ang Fox. Nagpakawalan ng isang higanting putok ng apoy na nag-aalala kay Junho na hindi niya maaabot ng tama. Habang nakatayo siya sa ilalim ng higanting bola ng apoy na papalapit sa kanya. Bigla itong tumama sa kanya na nagdulot ng isang makabasag lupa na pagsabog. Clouds of smoke bumangon mula sa epekto at ang Firefox ay nakaupo ng mahinahon, nag-iisip na ang kalaban nito ay natalo. Ngunit biglang may sinag ang lumilitaw ang liwanag mula sa mga ulap na ikinagulat ng Fox. Na pagkatapos ay nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake gamit ang mga kuko. Kinaya ni Junho na lumulukso sa langit at maabot mismo sa harap ng mga mata nito. Tumetalon sa bibig nito at umaatake si Junho gamit ang kanyang espada. Habang ang Fox ay nagbubuga ng apoy sa matinding paghihirap pasulong sa kasanayan sa frost ni Junho, ay naghihinuha na dahil ang lakas ng Fox ay tumaas dahil sa buntot nito. Minabuting putulin ang mga buntot gamit ang espada. Sumulong siya at matagumpay na naputol. Ang isa ay natakpan ng yelo. Nakaranas ng matinding sakit ang Fox. Wagas ang mga ngiti ni Junho. Samantalang sa labas ng piitan, ang mga tao ay sabik na nakaupong naghihintay sa muling pagbabalik ng mga player. Dahil 10 oras na ang nakalipas mula noong pumasok sila. Habang nag-uusap ang isa sa kanila ay naalala na ang huling partido na pumasok ay nakaligtas sa loob ng 2 araw na sinagot ng isa na nararamdaman na hindi niya iginagalang ang mga yon. Samantala, ang manlalarong si Junho ay patuloy sa pagputol ng buntot ng Fox na nagdudulot ng matinding sakit. Habang umaalulong ang Fox sa matinding paghihirap, nakatayo siya sa harap nito na nagsasabi na ito ang unang pagkakataon na ang isang mandaragit na tulad nito ay nakaranas ng sobrang napakasakit. Sinabi niya na ang mga nakaraang aksyon nito ay nakatuon lamang sa pagpatay sa iba, kaya hindi napapansin ang katotohanan na siya ay maaari ring maging biktima. Sa galit ng halimaw sa pananalitang ito na ginagamit ng Fox ang mga kuko niya upang maglunsad ng isa pang mabangis na pag-atake. Na sumusubok na durugin si Junho sa ilalim nito. Gayunpaman, nagawa itong iwasan ni Junho at nawala. Nalilito ang Fox habang sinusubukang hanapin siya. Sa iba't ibang direksyon, mabilis na tumalon si Junho sa kanyang leeg upang makuha ang atensyon. Ngunit bago pa ito makapag-react ay ginamit ni Junho ang kanyang espada, tumaagos sa mga mata ng Fox na nagiging sanhi ng malakas na pangtangis. Sa matinding paghihirap at naglalabas ng hindi mabilang na mga fireball ang halimaw. Matagumpay na umiiwas habang sumusulong siyang muli na umabot sa harap ng Firefox na naglulunsad ng isa pang pag-atake na nagta-target sa kabilang mata. Nagdulot ng pag-agos ng dugo habang nakaharap siya sa Firefox. Nagpakawala ng isa pang napakalaking fireball. Nagtataka si Junho kung bakit siya nahihirapan ng husto.
Ang natitirang alas niya sa katapusan nito ay gamitin ang kanyang kakayahan sa Frost. Malakas na ikinuyom niya ang kanyang kamao. Dahilan para lumabas ang malalaking spike ng yelo mula sa buhangin at tumagos sa katawan ng Firefox. Habang siya ay pinapanood ang fox na bumagsak sa lupa, si Junho ay nakatanggap ng isang abiso na natalo niya ang Cinder Fox. Sumusunod na siya mismo ay bumagsak sa pagkuha ng core ng fox bilang gantimpala. Samantala ang mga reporter na nagtipon sa pasukan ay nagulat nang makita na ang mga manlalaro ay lumalabas pagkatapos malinis ang piitan sa loob lamang ng 13 oras. Habang nagse-set up sila ng kanilang mga kamera at nagsimulang magulat, si Minwoo ay lumabas mula sa portal na bitbit si Junho sa kanyang mga balikat, inilagay niya si Junho sa stretcher at pumunta upang tumanggap ng paunang lunas. Habang ang isa niyang kasamahan ay humaharap sa mga reporter na nakatingin sa malaking pagtitipon ng mga reporter at kamera na nakatutok sa kanya. Sa palagay niya ay dapat niyang ihayag muna ang katotohanan. Pagkatapos ay nagsimulang magdirekta ang reporter sa hindi mabilang na mga katanungan. Pinaramdam niya na siya ay isang bayani. Matapos makatanggap ng papuri na gusto niya noon pa man, ay nananatiling tahimik siya habang si Junho ay walang malay sa stretcher, na iniisip ang pagsisinungaling. Kahit maling papuri ay maaaring maging adik ang isang tao. Kanyang naaalala ang kanyang kababata noong iniidolo niya si Spectre, at gusto niyang maging katulad niya. Pakiramdam na hindi karapat-dapat na tumayo sa ganoong spotlight. Nagpasya siyang ihayag kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng gate. Maya-maya ay nakabawi si Junho, nagkamalay at natagpuan ang kanyang sarili sa isang ospital kasama ang kanyang sekretarya na nakaupo sa tabi niya. Ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa oras at lugar kung saan sila naroroon. Nagtanong kung ano ang nararamdaman niya, kung saan sumagot siya na ayos lang siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya yon habang siya ay malayo. Nirepaso niya ang mga kahilingan sa komisyon na natanggap niya na sumasang-ayon na kailangan niyang gumising ng maaga. Pagkababa ng kama na pinunta niya sa pinto na nagudyok kay Chan na tanungin kung saan siya pupunta. Ipinahayag niya na gusto niyang makita si Pilho. Ngunit iginiit ni Chan na dapat siyang magpahinga. Kung isa sa alang-alang ang kanyang kasalukuyang kalagayan na tinitiyak niya na siya lamang ay nakaranas ng pagkahapo. Matapos maubos ang lahat ng kanyang lakas, sinabi niya na magpapahinga siya. Pagkatapos makilala ang totoong pasyente at magtanong sa kanya kung gustong sumama. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa bahay ni Pilho, kung saan habang dinadala siya sa kwarto ng kanyang anak. Tinanong niya kung bakit siya napaaga imbes na ipahinga muna. Ipinaliwanag niya na naidlip lang siya pagkatapos maubos ang kanyang lakas kaya ayos na siya. Kumbinsido si Pilho na huminto sa harap ng isang pinto. Sinabi kay Junho na kwarto ito ng kanyang anak na babae. Binuksan ni Junho ang pinto. Pumasok sa silid upang makita ang isang mukhang mahinang batang babae na nakahiga sa kama habang nakaswero ang kanyang mga kamay. Na napagtanto na siya ay nasa isang malubhang estado kaysa sa inaasahan niya. Iniisip niya na dapat niyang magmadali at alisin ang core ng fox mula sa kanyang inventaryo. The hit of the core shocks Pilho, dahilan para mabilis itong ibalik ni Junho. Nagpapaliwanag na ito ay mapanganib para sa normal na mga tao na malapit sa core. Humihiling sa kanya na maghintay sa labas ng silid. Nagtatanong kung okay lang bang gumamit ng ganoon isang mapanganib na bagay sa kanyang anak. Ngunit tiniyak sa kanya ni Junho na alam niya ang paraan ng paggamit. Sinabi sa kanya ni Spectre na huwag mag-alala habang magkahawak kamay. Sinisigurado na hindi magtatagal ay magiging okay ang anak. Pagkaraan ay isinarado ang pinto. Nagpa siya na gamitin ang init nito upang matuno ang yelo. Ngunit bago siya magsimula ay nakatanggap siya ng abiso na ang napakatinding yin energy ng pasyente ay maaaring makuha gamit ang kanyang kasanayan sa Frost. Humahantong sa isang pagpapahusay sa kanyang magic stat na ginagawa ito. Napagtanto niya ang lakas ng Frost skill sa parehong pag-atake at depensa pati na rin ang kakayahan nitong pagandahin ang magic stat. Isinasaalang-alang na ang kanyang kasanayan sa pagbabantay ng kadiliman ay hindi nakamit ang parehong epekto. Iniisip niya kung mayroong katulad na spell na may katangian ng kadiliman na maaaring matuklasan ang bantay ng kadiliman. Naiintriga ng posibilidad na siya ay nagpasya na tuklasin iyon sa ibang pagkakataon. At tumutuon sa paggamot muna sa pasyente dahil maaaring humantong sa pagkaantala at karagdagang mga komplikasyon. Upang maalis ang enerhiya ng yin sa loob niya, sinimulan niya ang proseso at piniling kumpletuhin ito ng isahan. Naalala niya ang paggamit ng enerhiya ni Yang mula sa core.
upang pilitin na masira ang spell na nagpapabigat sa katawan ng pasyente. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay nagsisimula siyang sumipsip ng ilan sa yin energy sa halip ng paalisin ito. Para sa paglalayong balansehin ito, sa tingin niya ang discarding ito ay mas ligtas kaysa sa paggamit ng core. Habang si Pilho ay sabik na makita at naghihintay sa labas ng silid. Naghihintay sa paglitaw ni Junho, nang sa wakas ay lumabas siya ng silid. Ang ama tumayo mula sa kanyang upuan at nagtanong tungkol sa tagumpay ng paggamot Junho. Pawis na iniangat ang kanyang ulo at ipinaalam sa kanila na ito ay isang matagumpay. Ganap na nakabawi ng walang anumang mga epekto, na nalulula sa emosyon. Bumagsak sa lupa si Pilho sa hindi napigil ang kaligayahan para sa kanyang anak. Sa tulong ni Junho, gayunpaman si Junho ay nagpapalim na magsisimula ang kanyang bakasyon sa sandaling makarating sila sa asosasyon. Pinayuhan niya ito umiwas sa anumang pisikal na aktibidad para makapagpahinga ng maayos. Kung saan siya ay sumasang-ayon. Nagpapahayag ng pasasalamat upang makita at para sa kanyang mga pagsisikap sa paggawa. Kasabay ng isang ngiti mula kay Khan. Naalala niya si Pilho na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat at gustong itaas ang kompensasyon bilang pasasalamat na tinanggihan ni Junho. Pagkatapos ay sinabi niya na kung sa anumang oras ay kailangan niya ng tulong sa kanilang ang ahensya ay palaging nandyan para tulungan siya sa anumang paraan na gusto niya. Number 1 company na may makabuluhang impluensya at napagtanto niya na ang tunay nilang asset ay ang panganay na anak ni Pilho. Siya pala ang The Guildmaster ng Scarlet Tower. Hawak nila ang ikalimang Reich sa bansa. At naniniwala si Junho na ang pagkakaroon nila bilang reinforcements ay maaaring magbigay ng isang makabuluhang advantage. Sa isip niya ay nagpasya na gamitin ang pagkakataong ito ng mabuti. Pagtiyak na hindi ito makakasira sa reputasyon ng kumpanya. Gayunpaman ay iginiiti yon ni Pilho. Ipahayag lamang ni Junho ang kanyang mga kagustuhan na isinasaalang-alang siya bilang ang tagapagligtas ng kanyang pamilya. Pabalik sa Players Association, ipinaalam ni Diakgo kay Junho ang tungkol sa kanyang kamakailang pakikipag-usap kay Pilho na nagpapakita ng labis na tuwa na naramdaman ni Pilho sa kanya. Ang pagligtas sa anak na babae. Nagtanong si Diakgo tungkol sa sariling kapakanan ni Junho. At si Junho ay nagpahayag na walang seryoso maliban sa bahagyang pananakit ng kalamnan na ikinagulat ni Diakgo. Ang tibay at tibay ay ipinaliwanag ni Junho na ang kanyang pagtitiis ay resulta ng pag-level up at pagkuha ng ilang mga kasanayan sa pagbawi. Pagkatapos ay kinuha niya ang Cinder Fox's core mula sa kanyang inventaryo. Nakakagulat na Diakgo at ipinahayag niya hindi kailangan gamitin ito sa anak ni Pilho na may hawak na core. Junho explains. Simpleng hinihigop ang yin energy ng pasyente gamit ang kanyang frost skill. Si Jaco ay labis na nabigla at nagtatanong sa posibleng pagyayari. Ipinaliwanag ni Junho na inutusan siya ng system na gawin iyon na nagre-resulta sa pagtaas ng kanyang magic stat. Tinatakpan niya ng yelo ang core, at sinabi na natuklasan niya ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan gamit ang frost skill na sumipsip ng yin energy mula sa anumang target. Papalapit na Diakgo nakikinig ng masinsinan. Gaya ng binanggit ni Junho na bilang karagdagan sa paggamot sa mga sakit tulad ng Shamnayin Severance Syndrome, ay maaari din itong sumipsip ng enerhiya mula sa ibang bagay. Nauunawaan kung ano ang gustong ipaliwanag ni Junho. Sumang-ayon si Diakgo na maghanap ng angkop item na puno ng yin energy. Gayunpaman napagtanto niya na ang pagsipsip ng mga normal na bagay ay hindi magkakaroon ng anumang epekto kahit na ang yin energy ng Shamnayin Severance Syndrome sa pagtanggap sa gawaing sinasabi ni Junho. Upang suriin ang players market na nagpapaalala sa kanya na medyo matagal na mula noong huli siyang bumisita doon. Ang mga merkado ay isang uri ng offline na market na may maraming lokasyon sa buong mundo kung saan makakabili ng mahalagang impormasyon tungkol sa iba't ibang mga item mula sa gates. Na naglalakad sa lokasyon ng Instagram ay nagtataka si Junho kung gaano nakatagal mula noong kanya huling pagbisita at nakitang mas masigla ito kaysa sa naaalala niya na ito ay napakalungkot. Noong nakaraan nag-aalala lamang ang mga tao para sa kanilang kaligtasan at natutuwa silang makita ang pagbabagong ito. Gayunpaman sa halip na manatili doon sa palagay niya ay dapat siyang magtungo sa black market. Para sa layuning iyon ay pumunta siya sa isang sinehan kung saan naroroon ang mga tao abala sa isang pelikula at nakahanap ng isang espesyal na upuan na nakaupo na naalala niya na ang upuang ito ay gumaganap bilang isang teleport zone sa black market. Nagsimulang umilo ang katawan niya habang naaalala niya si Skya gamit ang teleportation magic. Instead this caused him to smile and he hopes to see his comrades back soon.
Nawala siya mula sa upuan pagkatapos nito ay dinala siya sa isang underground na lungsod sa Ethiopia sa gitna ng itim palengke na may kakaibang kapaligiran, kumpara sa normal na manlalarong market na nagmamasid sa kanyang kapaligiran. Mga taong nakikibahagi sa mga away o tinatalakay ang mga mahahalagang bagay habang naglalakad siya sa mga lansangan. Napagtanto niya na walang tour guide o regular na customer. Biglang may nakakilala sa kanya ang taong bida sa uncleared gates, at lumingon siya upang makita ang dalawang matipunong individual na nakatayo sa labas ng kanilang tindahan, nakatitig sa kanya. Papalapit siya sa kanila ay ipinapalagay niya na ang mga tao sa lugar na ito ay karaniwang mga hindi maabot ang ikalawang palapag o nahaharap sa mga paghihirap dito na nagpapahiwatig ng kanilang kahinaan sa pagtugon sa kanila. Sinabi niya sa kanila na tumabi at pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni ay sumunod sila na ikinagulat niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang artifact shop at ang tindero ay nabigla nang makita ang isang celebrity na tulad niya na bumisita sa shop, na ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na tingnan ang mga artifact at ang tindero ay tumuturo sa isang istante na nagpapalim sa kanya na ang lahat ng mga bagay doon ay mga katotohanan ng sining at maaari niyang tingnan ang mga mahahalagang bagay na nakalagay doon. Napagtanto ni John Ho na naka-jackpot siya. Kahit na hindi siya masyadong umaasa sa lahat ng mga item na ito ay nararamdaman niya ang mababang antas ng yin at frost energy. Naniniwala na sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga ito ay mapapalaki niya ang kanyang magic stats. Ang tindero ay binanggit na narinig niya mula sa ilang mga baguhan na ang ilan sa pinakamagagandang bagay ay inilalagay sa ibang silid. Nabigla ang tindera at itinanggi ito ngunit iginiit ni Juno na walang silbi ang nagsisinungaling. Dahil alam niya pinakiusapan siya ni Junho na makita niya ang mga iyon at bibili siya. Ang ilan sa kanila habang inililihim ito. Habang pinag-iisipan kung sino ang nagsabi nito sa kanya na tumayo ang tao at pumunta sa isang pinto at nag-dial ng password para buksan ito na hinihiling na sumunod si John Ho na nakaturo sa mga istante sa loob niya. Nagsasaad na ito ang ilan sa mga pinakamahusay na katotohanan sa sining na mayroon sila. Habang nakikitang lahat ay iniisip na bagaman lahat sila ay lukang god wala ni isa sa kanila ang may darkness attribute. Habang pinupulot niya ang isa sa may ice attribute na sinisigaw ng tao na pinagbabawalan siyang hawakan ito, na nagpapakitang may sumpa ito na nagpapalamig sa katawan ng gumagamit. Gayunpaman isinuot pa din ito ni John Ho. Nang hindi nahaharap sa anumang ganoong reaksyon na iniiwan ang taong nabigla sa suot na guwantes, na sinimulan niyang maramdaman ang intermediate level ng enerhiya mula rito, nakatumbas ng siyam na yin severance syndrome. Kung isa sa alang-alang na binibili niya yon kasama ang mga bagay na inilabas niya bago pagkatapos ay tumungo siya sa isang bar. Kung saan nakaupo ang mga manlalaro at nakatingin sa kanya nakarating sa reception at hiniling sa bartender na ay teleport siya pabalik sa Korea at pinainom siya at nagtanong ang tao kung makakaintay siya ng 10 minuto para doon. Habang umiinom siya ang 3 tao na nagmamasid sa kanya mula sa likuran ay lumapit sa kanya. Nagpapatunay na siya si John Ho, isa sa kanila ang nagsasabi sa kanya kung gaano niya narinig ang tungkol sa kanya. Pagpapahayag ng kanyang pananabik na makilala siya nang makita ang kanilang saloobin, naiintindihan niya na ito ay dahil sa reputasyon ng halaga ng isang manlalaro. Habang tinutukoy nito ang mga kahilingan sa komisyon at mga entry ng guild. Gayunpaman ang pagpapataas ng reputasyon ng isang tao bilang isang manlalaro ay napakahirap gawin. At sinisikap ng mga manlalarong ito na makamit na hindi pinapansin ang mga ito at lumingon siya. Sa pangunguna sa kanila na ilabas ang kanilang mga armas at maging pagbabanta na minamaliit ang kanilang mga kapangyarihan na sinasabi nila na sila ang mga ito. Nagpapanatili sa mga lansangan na ligtas para sa mga manlalarong tulad niya na pumunta ay level up ang isa sa kanila. Nagpapatuloy sa pagsasabing mayroon siyang 5 taon ng karanasan sa naging dahilan ng paggigiik ni Junho. Na sinundan ng malakas na tawa na nagiiwan sa kanila na naguguluhan na iniangat ang kanyang ulo, sabi niya. Na ang mga lansangan ay pinananatiling ligtas ng mga nangungunang manlalaro, hindi ng mga taong tulad nila na maaari lamang pumatay ng mga mahihinang individual at makakuha ng fame. Nagalit ito sa kanila at tumayo si John Ho mula sa kanyang upuan at sinabihan silang atikihin siya upang mabawasan ang mga hanghang nagang katulad nila. At dito po nagtatapos ang istorya. Sana ay ansiyahan kayo sa panunood, siguraduhin